Salamat, kapatid na Neville. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Magandang gabi, mga kaibigan. Kararating ko lang kanina at naisip ko po sa pagpunta ko rito na batiin kayong lahat ng isang maligayang Pasko. At mangyaring, hindi ko po inaakala na mabibigyan ako ng dakilang pribilehiyong ito na makapag-usap sa inyo tungkol sa salita ng Panginoon. At pinakiusapan nga ako ni kapatid na Neville at may ilan naman ako ritong maiksing pamaskong teksto na naipangarap ko na. Ang isa rito ay naipangarap ko na sa Phoenix at yung isa sa Tucson at sa iba't ibang mga lugar doon. Isang regular na pamaskong mensahe at naisip ko nga ngayong gabi na mangungusap na lamang ako tungkol sa isang mumunting bagay rito na inilagay kamakailan ng Panginoon sa isipan ko habang naroon ako noon sa Colorado. At may pinagbubulayan ako noon at panahon yon ng Kapaskuhan at mayroon akong mga 5 o 6 na maiksing tala na naisulat dito, mga kasulatan at bagay-bagay. At di lang ako, sa palagay ko'y ginagawa rin ito nila kapatid na Neville at ng lahat ng mga ministro. Kayo'y, yung bang may bigla na lang darating sa iyo at isusulat mo yon? Naghihintay ka lang, tapos isusulat mo yon. Isusulat ko yon sa isang pad ng papel. Sa pad lang ng papel. Pagkatapos, kapag bigla akong tatawagin para mangusap, sisilipin ko uli yon at sasabihin, ano na nga uli itong sumagi sa isip kong ito noon? Ganun nga. Kapag bigla kaming tatawagin, alam nyo, noong araw ako, noong bata-bata pa ako, ang gagawin ko lang, mabilis pa kasi akong makapag-isip noon. Isipin ko lang yon ng dali-dali at di ko na kailangang maghintay pa. Isipin ko lang, 10 araw ang nakalilipas, ako'y nasa ganito, ganong lugar. Ito po ang teksto ko. Ganito po yan, ganoon. Alam niyo po, mula nang lampasan ko ang ilang yugto sa buhay ko, kapatid na Higginbotham, nang matawid ang ilang ilog, ay di na ngayon katulad ng dati. Habang palayo na ng palayo ang nalalakbay ko sa daan. Gayunpaman, gaya ng sinabi ni kapatid na Neville kanina, papalapit na tayo. Papalapit na ang ating pag-uwi. Napakainam nga na makabalik muli sa sariling bayan. Ako nga, nung pag-uwi ko rito, naku, grabe talaga ang niebe. At nabalitaan ko yung tungkol sa mga aksidente at mga bagay-bagay. Napakarami nang nadidisgrasya sa kalsada at may mga taong namamatay. At isipin nyo na lang kung ilang daan pa ang mamamatay ngayon mula ngayong gabi at pagkatapos ng bagong taon. Ilan pang mga Amerikano ang mamamatay. At alam nyo, ang ilan sa atin ay marahil narito ngayong gabi at nakasalalayan ngayon sa kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Napakalungkot ng bansa. Sabi ng kapatid na lalaki kanina, naglipa na ang kalungkutan sa buong dako at maging ang watawat natin ay nakataas. 30 araw, nakataas sa kalahati ng tagdan dahil sa grabing kasalanan at sa mga taong di matanggap ang kaparaanan ng Diyos sa mga bagay-bagay. Kahit na hindi tayo sumasang-ayon sa isang tao, sikapin pa rin nating kapatid ang turing natin. At mangyari ngang, kita nyo, kung si Kristo ay nasa puso natin, ay kahit na gaano pang di kasang-ayon sa taong yun, may pag-ibig ka pa rin dapat para sa kanya at paggalang. Maging ako'y marami akong mga tao na di sinasang-ayunan, madalas yan. Pero kahit ganon, hindi pa ako nakakakita ng isang tao na di man ako sang-ayon sa kanya, ay iba ang turing ko sa kanya, bagus, yayakapin ko siya, tatawagan siyang kapatid ko. Sisikapin kong tulungan talaga siya sa abot ng makakaya ko. Marahil, di ako sang-ayon sa kanya, at dahil doon marahil sa di ko pagsang-ayon, siya'y ang pinaniniwalaan niya'y di marahil tulad sa pinaniniwalaan ko. Pero, hayat kung ano-ano pa. Pero ang gagawin ko nga'y, sisikapin kong ipakita sa kanya ang paraan ko, at siya na may ipapakita niya rin yung paraan niya sa akin, at pagtatagpuin namin ang mga yun, at may mga bagay kaming isasantabi at titingnan namin kung anong kalalabasan nun. Pero yung mga di pagsang-ayong gaya nun, ang mahalaga nga'y sa dulo, ay di dapat tayo magalit o magnais na manakit o manira o anuman yan. Ang dapat sana'y lagi tayong nagsisikap na tumuon sa pagpapatibay ng isa't isa. Mukhang maginaw talaga ang panahon natin dito, di po ba? 72 ang temperatura nung umalis ako ng Tucson at paglubo ng araw at nagdilim na, nasa 79 pa rin. Kaya nung pagbalik ko rito, talagang nanginginig ako sa lamig. Alam nyo, ako'y yung mga nyebe sa daan at yung temperatura rito na mababa pa sa 0 at yung yelo at lahat na, pinakailangan ko na namang masanay uli. Nakapagtataka nga na naiba agad yung nakasanayan mong klima kahit sa konting panahon lang. At mula nung iwan ko po kayo rito, ay di pa talaga ako nakakabawi sa sama ng pakiramdam. Nagkaroon ako ng parang sinus dahil sa klima rito. At habang tumatanda ako nga isinilang at lumaki rito. Pero kita nyo, kapag bata ka pa kasi, may bagay kang kung ano sa'yo, kaya kayang-kaya mo. Pero pagtanda mo unti-unti mo nang napapansin na para pang nawawala na yun sa'yo. Dati-dati, sige lang kahit di mo pansinin. May bagay ka riyan na di mo na ngayon kayang gawin di tulad nung bata ka pa. Kaya sa ganoon, ay nalaman ko na ang dapat pala sa akin ngayon, na ang mainit na klima, para sa isang matanda na ay mainam rin ang naitutulong. Naalala ko nung pumupunta ako noon sa Utica Pikes sa dako roon. Bata pa ako noon.
7, 8, 10, 12, 14 anyos. Walang maayos na sapatos, tennis shoes lang, at yung temperatura ay 8 o 10 baitang na mas mababa sa 0. At yung tennis shoes ko, nakausli pa yung mga daliri ko sa paa. At ngayon, di lang yun basta paglalakad gaya sa mga lansangan dito, kundi talagang sinusuong ko noon yung niebe. Walang nakakadaan dong mga sasakyan. Marahil may marka ng gulong ng bagon kung minsan. Susuungin ko yung malapad na kalsadang yun isang umaga. Suot lang ang muntit lumang balabal, walang kamiseta sa loob, at nakaperdible lang ng pagganito. Ihamak na mas maayos itong suot ko ngayon. Tapos basang-basa ako hanggang tuhod, pero dire-diretso lang ako, di ko yun alintana. Kita nyo? Di man lang ako nilalamig. Pero 45 taon na ang nakakaraan yan. Kaya marami nang inihina ako. Mahaba-haba na ang nilakbay ko sa buhay na kumbaga sa speedometro, marami na akong milyang natakbo. Alam nyo, kaya hayan nga't hindi na natin kayang gawin minsan yung mga bagay na nagagawa natin noon. Nakikita ko ngayon si kapatid na Cops na itinataas niya ang kanyang ulo. Napakabata mo pa para maisip yung mga ganong bagay. At kaya hintayin mo lang hanggang umabot ka na rin sa edad namin ni kapatid na Neville at ako. Tapos maiisip mo munang sari-sari mga bagay na iba na talaga. Tulad na lang ng humihina ka na. Bueno, nagtamasa nga tayo ng mga dakilang panahon sa Panginoon. Pinagpala tayo ng lubos ng Panginoon. At labis akong nagpapasalamat at magbabalik ako sa palagay ko sa susunod na linggo kung loloobin ng Panginoon. Nais ko kung ayos lang kay kapatid na Neville, yung magdaraos ako ng gawain. Siguro ay linggo ng umaga at linggo ng gabi. Gawaing pagpapagaling yung sa linggo ng gabi. Linggo ng umaga ay may mahalaga akong mensahe kung loloobin ng Panginoon na ipangusap ko yun. Hindi ko pa naiisip ang teksto ko. Hindi pa buo ang teksto ko. Wala pa akong konteksto para doon dahil wala pang, alam nyo, kapahayagan na nanggagaling sa Panginoon, kundi sa sarili ko pa lang ito. Nais ko kung hang magpahayag na isang bagay sa linggo na umaasa akong kahit papaano'y makakatulong ng konti sa paglaon. Kailangan kong ang humayo na sa labas at halos lahat na ng araw ay may gawain ako sa iba't ibang dako. Sa palagay ko'y nabanggit na sa akin nito ni Billy na kasama sa itineraryo ko yung 2 o 3 araw ko na maaari akong makauwi sa Abril. Pagkatapos kong lumuwas dito, babalik sa Tucson at yun na yun marahil. At pagkatapos, dito na naman sa susunod na Nobyembre, Oktubre, pagbalik uli sa gawirito galing sa ibayong dagat. Ngayon, 2 araw na lang at Pasko na. 1 araw na lang pala, hindi po ba? 2 pa pala. Lunes, Martes ang bispiras ng Pasko, Martes ng bispiras ng Pasko. Hindi po ba't nakakadismayang makita na ang dakilang araw na ito na papalapit na tayo ay ganun na lang ang paghahanda nilang ginagawa, gaya na lang ng paghahanda nila rito? Isang ang kalunos-lunos na bagay, talagang isang kadisma-dismayang bagay na isipin na yung mga kunehong yan at yung kathang-isip na yan na Kris Kringle, Santa Claus, at kung ano-ano pa, ay naalis ang tunay na halaga ng kung ano ba dapat talaga ang Pasko. Ngayon, hindi natin inaalam. At ako nga'y hindi naniniwala. Nasa biyahe ako noon, nariyan ang may bahay ko sa likod. At ako'y nasa biyahe, may astronomo akong napakinggan. Ngayon nga'y may ibang kaisipan silang kinikilingan tungkol doon sa sinabi sa akin ng isang astronomo maraming taon na ang nakalilipas. Noong tanod pa lang ako sa kaparangan dito sa Indiana. Kaya't sinasabi nila sa akin na yung pagkukumpul-kumpul ng mga bituin na yon na sinabi sa akin noon ng astronomo na nagkukumpul-kumpul nga, ang sabi nila ay isang natural na pangyayari lang daw yun na nangyayari tuwing, sa pagkakaalala ko'y, ang sabi niya ngayong gabi, tuwing 800 taon daw, o para raw ganoon. At nagkukumpulan daw uli yung Sargas at Jupiter, at nakalimutan ko na, at Mars. Hindi po yata yun. Yung mga bituin po yatang mabilis na dumadaan kapag tumatawid sila at lumilinya sa mundo. At ang sabi nga ng astronomong yon ngayong gabi ay natural lang daw yun na pangyayari talaga. Hindi ako sang-ayon dyan. Naniniwala kasi akong isa yung sobrenatural na bagay na ang Diyos ang may gawa. Siya, yung mga bagay na yan ay sobrenatural sa Diyos. Siya ay sobrenatural. At tinitingnan ko at alam kong papalapit na ulit Abril na naman. Kung loloobin ng Panginoon na mabuhay pa ako ng matagal, ako'y magsi-55 anyos na niyan, kita nyo? At alam kong, pero inaalala ko yung mga pangyayari sa buhay ko at iniisip ko kung saan nga ba yun nangyari. Magmula doon sa pinakauna naming mga munting Pasko, nung nagsasabit pa kami noon ng mga medyas namin at may ilalabas doon si nanay, makakatanggap kami ng siguro tig-isang kahel at 2 o 3 maliliit na piraso ng kending may guhit-guhit at isang masayang Pasko na yun para sa amin. Pero alam nyo, ang mga bata nga'y sila'y nakatuon sa mga regalo. Nalaman nga natin na ang Pasko para sa, lalo na sa mga bata, sila'y nakatuon talaga sa mga bagay na yan sa panahong ito. Nakabaling doon yung mga bata.
Pero ang dapat sana sa mga nakatatanda, dapat ay ituro nila sa mga anak nilang bata kung ano nga ba talaga ang tunay na Pasko. At ako'y lubos na din naniniwala na si Kristo raw ay naipanganak ng ika-25 ng Disyembre sa Judea. Dahil kung tutuusin, mas maginaw pa sa dako roon kaysa rito sa atin ngayon. Kita nyo? Oh, at papaano nga ba yun na may mga pastol doon na nagpapastol ng mga tupa nila sa gabi? At saka yung pagbubuwis at yung lahat ng yon. At itong si Maria ay kailangan maglakbay ng ganong kalayo galing Bethlehem patungong Judea, patungong Jerusalem pala, para sa pagbubuwis. Mahirap nga sa akin na napaniwalaan yan. Galing pang sa tingin ko'y galing pa siya ng Nazareth. At kaya naman, papaano nga ngayon mangyayari? Hindi yun maaring mangyari. Kaya't naniniwala kung si Kristo'y ipinanganak ng tagsibol. Dahil kung tutuusin, sa isang kordero sa lahat ng paraan. Kita nyo? Napansin nyo ba? Siya'y ipinanganak sa isang kwadra at hindi sa isang bahay. At nung dalhin nila siya sa krus, ng iba, gaya ng alam natin dito, na di sinabi roong siya ang nagdala sa kanila doon, kundi sila ang nagdala sa kanya roon. Alam niyo bang ang isang kordero o isang tupay kinakailangang pangunahan patungo sa katayan? Hindi yun magpupuntang mag-isa sa katayan. Kailangan yung pangunahan yun doon. At kadalasan ay isang kambing ang nangunguna sa tupa. Doon sa mga dakong katayan, meron silang kambing doon. At lalakad yung kambing paakyat sa isang tabla hanggang sa madala niya doon yung tupa para makatay. At tapos lulundag palabas yung kambing. Pero kapag dumating na ang oras para katayin na nila yung kambing, talagang magsisisipa siya roon at magwawala habang ipinapasok siya. Pero siyempre, di mo rin siya masisisi. Pero ganun nga yun na ng isang tupay kailangan talagang mapangunahan at pinangunahan nga siya noon sa katayan. Kanilang pinangunahan siya. Siya isang kordero at naniniwala akong ganun nga yun dahil ganun talaga ang kalikasan noon. At isinisilang ang mga kordero ng Marso, Abril at basta nasa pagitan noon, hindi naabot ng Mayo. At di ako naniniwalang bago yung magmarso at tapos na ang Mayo basta nasa pagitan lang noon. Pero ang nangyari nga'y yung iglesia, ang Kristyanismo ay ipinag-asawa sa Romanismo doon sa Konseo ng Nicea. Ang nangyari nga'y tinanggap nila. Tinanggap ng bansang yun ng Romano ang Kristyanismo. At nagbuo sila ng tinatawag nilang universal na relihiyon galing sa Kristyanismo. Gumawa sila ng universal na relihiyon. At do'y sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at meron pa sila nitong Diyos na araw. At ngayon nga, magmula sa ika-21 hanggang sa ika-25, ang araw ay halos di gumagalaw sa landas nito habang dumadaan ito. Ano nga uli ang tawag niyo roon? Para yatang, alam ko yun, pero di ko lang maalala ngayon. Yun bang kapag yung araw ay humahaba yung oras niya't maiksi naman yung oras hanggang sa mag-ika-21. Mahaba sa pagitan ng ika-21 at ika-25 ng Disyembre. Oh, nakalimutan ko ng tawag nila rito. Ano po yun? Hindi. Yung eclipse kasi, kapag dadaan, yung araw at buwan ay sabay na dadaan. Malapit na dun. Oh, malapit ko lang masabi, pero di ko lang masabi. Gayunpaman, yung halos di paggalaw yun ng araw na tinatawag ng mga Romano, sa mga araw na rin yan sila nagdaraos ng mga sirko. Tinatawag nila yung kaarawan ng Diyos na araw. Ipinagdiriwang nila yon mula sa ika-21 hanggang sa ika-25 ng Disyembre. Kaya ang nangyari, iniba lang ng konti dahil ang Roma nga'y tinanggap ang Kristyanismo at inayon sa nakagawian nila sa Roma. Pagkatapos sabi nila, magtatanghal kami ng katulad noon na pagdiriwang at tatanghalin ang kaarawan ng anak ng Diyos. Kita nyo? Ang Diyos na araw, kaarawan ni Jupiter, magiging kaarawan ng anak ng Diyos. Ika-25 ng Disyembre at yan. Pero ano bang dapat maging iba? Kita nyo? Ngayon nga'y sa ating, kahit na Hulyo man o Agosto ganapin, o anong buwan pa man ito ipinagdiriwang, dapat na manatili ang kasagraduhan ng pag-alaala na pinagkalooban tayo ng Diyos na pag-asang taglay na natin sa loob natin. At ngayon, maaaring sabihin nyo, bueno, lahat naman sila'y nakikisantaklaus na't nagsasaya gaya ng kinagawian nila. Aba, siguro'y makigaya na rin tayo. Hindi po. Hindi ito isang paganong pagdiriwang para sa atin. Ito'y isang sagradong oras. Kung hindi nagkaroon ng Pasko, wala sanang pagkabuhay na maguli. Kung hindi nagkaroon ng Pasko, wala sanang pag-ibig, wala sanang kapayapaan, wala sanang buhay pagkatapos para sa mananampalataya kung hindi nagkaroon ng Pasko. At ngayon sasabihin nyo, bueno, kung ang iba riyan sa sanlibutan, sila ngay, bueno, tingnan nyo po, ang sangasangang kidlat sa maitim at maulap na langit ay nagpapakita na pwedeng magkaroon ng liwanag sa panahon ng kadiliman. Ang mga liwanag na ito sa gabing ito ang nagpapatotoo na pwedeng magkaroon ng liwanag sa panahon ng kadiliman. At kailan ba nagliliwanag ng pinakamaliwanag ang liwanag? Sa kadiliman nga. Buksan nyo ang mga ilaw na ito sa araw. Habang sumisikat ang araw,
abay halos din nyo mapapansin na nakabukas ang mga ito. Pero kahit isang muntit, gatuldok lang na liwanag ay magliliwanag ng gustong napakaliwanag sa oras ng kadiliman. At ang panahon ngayon ay kadiliman kung saan nararapat lamang na magbigay ang bawat isang Kristiyano na isang patotoo ng pag-asang taglay niya tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. At hindi yung tungkol sa kung anong kruskringgil na yan ay pinanganak raw kung saan, alam nyo, at may kung anong punong kahoy na biglang umilaw at pinuntahan yon sa kagubatan isang gabi kung anong katangkwento na walang basihan. Sa halip, nananampalataya tayo ng buong buo sa pinangakong salita ng Diyos tungkol sa isang darating na Mesiyas. At isinilang siya sa araw ng Pasko. 20, halos magdadalawang taon na rin ang nakararaan, naniniwala tayo. Kaya ngayong gabi, mangungusap tayo ng kaunti sa ibang pagsilip naman. Sa palagay ko'y nangusap na ang inyong pastor at marahil mangungusap uli itong Miyerkules ng gabi, kaya't alam kong kung may itinabi siya ilang teksto o parang ganun. Kaya ibinigay niya sa akin ang entabladong ito ngayong gabi. At nais ko ngang ipangusap niya yan, nais ko siyang mapakinggan. Pero bago tayo magpatuloy rito ngayon, yuko nating muli ang ating mga ulo para sa isang sandali ng pananalangin. Makalangit na Ama, ang dakilat sagradong sandaling ito na pinagbubulay-bulayan namin ang iba't ibang mga bagay rito sa kasulatan na saan man kami dumako sa lumang tipan ay ganap na nangungusap tungkol sa araw na iyon na isusugo ng Diyos ang kanyang anak. Ang mga propeta nga noon ay sadyang naglaan ng kanilang oras upang ipropesiya ang salita ng Diyos na dumating sa kanila. At sila'y nagsipagpropesiya sa kanilang panahon at pauna ng sinabi ang mga bagay-bagay na magaganap. At nakita namin itong lahat na naisakatuparan sa Bethlehem ng gabing yun nang ang pagsinta ng Diyos ay gayon na lamang at ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Pinasasalamatan ka po namin para rito. At ngayon, Panginoon, ngayong gabi sa aming pagtitipon dito upang makapangusap tungkol sa iyong salita. At ito'y tunay ngang sagrado, Panginoon. Yan po ang dahilan at nais naming makipag-usap muna sa iyo. At hinihiling namin na iyo pong buksan ang aming mga kaunawaan sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus ay hinihiling po namin ito. Amen. Ngayon, nais kong bumasa ng ilang kasulatan dito, isang madalas ng kwentong pamasko, at ang kasulatan ay narito sa Mateo, sa 2 kabanata, at habang bumubuklat kayo, ito po muna ang Juan 3:16. At nung isang gabi sa Phoenix, sa mga nakikinig dito sa mga tape, nais kong pakinggan nyo ito. Bakit kinailangang magtungo ni Jesus sa Bethlehem? Bakit nga ba kinailangan niya magtungo doon? At yung mga simbolo roon ni David, nagmamatsyag doon at naghihintay sa ibabaw ng bundok, tumutunghay pababa, at pinagmamasdan yung hukbo ng mga Pilisteo sa baba na nagkakampo. At ikinumpara ko yun sa panahong ito mismo. At natuklasan ang Bethlehem kung anong ibig sabihin nun. At si Kristo ang ating Bethlehem. At may patunay nga na ang bawat isang ipinanganak ng Diyos ay sinilang sa Bethlehem. Pagkat si Kristo ang Bethlehem. At yun nga siya, ang tinapay ng buhay. At ang B-E-T, ay ang ibig sabihin, bahay. Ang E-L ay Diyos. At ang E-L-H-E-M ay Elem, na ang ibig sabihin ay tinapay. At kaya, bahay ng tinapay ng Diyos. At si Jesus Kristo ang bahay ng tinapay ng Diyos, tinapay ng buhay na walang hanggan. At bawat isang naipanganak kay Kristo, kayo'y isinilang sa Bethlehem, bahay ng tinapay ng Diyos. At mangyari ngang ang mga kapisanan ng mga iglesia sa panahong ito ay nagsisipagkampo, gaya ng mga Pilisteo noon, upang harangan ang mga tao na makalapit dito. At naroon nga ang magigiting na mga kalalakihang yun. Nababatid nilang si David ay pinahiran at siya'y magiging hari balang araw. Pero kinayayamutan siya noon dahil isa siyang pugante sa gitna ng kanyang bayan. Pero dumating yung isang araw na dumating na ang tawag sa kanya. May kasama siyang mga magigiting na kalalakihan doon. At tandaan nyo, ang mga lalaking iyon ay mga hentil. Halos bawat isa sa kanila ay mga hentil. Napakagandang ang tipo ng panahon ngayon. At may isang araong lalaki na sa kagitingan niya'y nakapaslang siya ng 800 kalaban sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng sibat niya lang sa isang araw. Tapos, may isa pa roon na nakatayo sa isang taniman ng lentehas at may lumusob na isang hukbo, isang pulutong, at nagsitakbo silang lahat at nakatayo lang siya dun at pumaslang ng mga kalaban hanggang sa mangalay ang mga bisig niya. At tapos may isa pa roon, kaya't lumundag siya sa isang hukay at pinatay ang isang leon sa isang manyebeng araw ng siya lang. At isang Pilis o isang taga-Ehipto ang hinabol siya, may hawak-hawak na mahabang sibat at pumulot lang siya ng patpat at nagawa niyang mabitawan ng kalaban ng sibat, pinulot niya yung sibat at pinaslang yung taga-Ehipto na yon at pumaslang ng 300 pang mga kapitan. At ginawa ngayon ng mga magigiting na lalaking yun.
Tapos nagnais si David, kung makaiinom ako ng minsan pa, kita nyo, mula sa balon na iyon, kung saan pinaiinom niya doon dati ang kanyang mga tupa, kapag inilalabas niya sila mula doon sa kulungan, gustong-gusto nila yung tubig na iyon, at binunot ng mga lalaki ang kani-kanilang mga tabak, at nakipaglaban ng 15 milyan ng mga kalaban, para makakuha at makauwi ng tubig na iyon. At sabi ni David, malayo na inumin ko ito, at ibinuhos niya iyon sa lupa, bilang handog na inumin para sa Panginoon. Napakagandang tipo ng sharing bagay rito sa Juan 3:16 ngayong gabi. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ano nga itong ginawa ni Kristo? Yaong buhay na taglay niya upang mabuhay ng walang hanggan ay ibinuhos niya sa lupa mula sa kanyang mga ugat, ang natural niyang buhay, sa lupa bilang isang handog dahil sa kasalanan para sa atin. At nariyan nga ang mga hentil ng panahong ito, mga lalaking kagalang-galang, mga lalaking dakilang mga lalaki, hawak-hawak ang tabak at sumusuong doon at hinahawi ang kanilang daan upang makakuha ng sariwang inuming tubig para kay Kristo, ang ating David, na kinayayamutang lubos sa panahon ngayon. Subalit ang ating David, nabatid nating parating na siya sa kapangyarihan, kanyang yayapakan ang bawat bansa sa ilalim ng kanyang mga paa ng paganito, at paghaharian sila sa pamamagitan ng panghampas na bakal. At nariyan nga ang mga totoong magigiting na kalalakihan na ito, tinitindigan ang salita ng Diyos at tumatagpas sa magkabilaan na walang takot, pagkat alam nating parating na siya sa kapangyarihan. Basahin na natin ngayon, kasunod nitong Juan 3:16. Atin ngang basahin naman ang pagdalaw ng pantas dito sa San Mateo, sa 2 kabanata. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang ang haring si Herodes ay marinig ito, ay nagulumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem, at pagkatipon ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Si Herodes, nang tinawag ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin, at pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol, at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad, at narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak, at nagsipasok sila sa bahay. At nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila, at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan at mira. At palibas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang umuwing mangagbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Lubos ngang nakapagtataka rito na ang Diyos ay gagamit ng isang mas mababang paraan. Ang Diyos ay nangungusap naman talaga sa mga tao sa pamamagitan ng mga panaginip. Naniniwala ako riyan. Subalit sa pagkakataong ito'y gumamit ang Diyos ng pangalawahing paraan. Ngayon, ang panaginip, ang isang panaginip, kung ito'y ipinaliwanag ng tama, katumbas na ito ng isang pangitain. Kung ang panaginip na ito'y may papaliwanag, ginagamit na ito ng Diyos noon pa man sa lumang tipan at sa pagdaan ng mga kapanahunan, at ipinangako sa huling mga araw na gagamitin itong muli. Ngayon, minsan ang mga tao kapag nasusobrahan ng kain at kung ano-ano pa ay binabangungot, at yun ay di totoong mga espiritual na panaginip. Hindi yun magpapahiwatig ng kahit na ano kapag inyong babasahin. At ang ilan pa nga doon ay para bang tila totoong totoo. Pero gayon pa man, may mga totoong espiritual na mga panaginip talaga. At batid natin yan dito sa tabernakulo na nagbibigay talaga ang Diyos sa mga tao ng mga panaginip at naipapaliwanag ang mga ito at nangyayari ang mga ito at totoo talaga ang mga ito. Subalit,
Pangalawahing paraan lang ito, kita nyo? Ngayon, ang dahilan kung bakit yung paraan na yon ang ginamit noon ay dahil walang propeta sa lupain nung panahon na yon na maaaring magpaliwanag ng panaginip, kita nyo? Walang propeta na magpapaliwanag ng mga panaginip gaya ni Joseph at ni Daniel at yung mga propeta ng sinaunang panahon. Hindi sila nagkaroon ng kahit sinong propeta sa loob ng 400 taon at kaya panaginip ang ginamit ng Diyos para sa kapakanan ng kanyang sariling anak. Ginawa nga niya. Nangusap siya kay Jose. Palibhasa isa siyang lalaking matuwid. Ayaw ihayag sa madla ang kapurihan ng kanyang kasintahan ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Di nga maitatangging nabanggit na ng kasintahan niya sa kanya yung tungkol sa pagdalaw ni Gabriel at kung ano pa, at yung mga sinabi ng anghel. Pero nung makita na niyang nagdadalang tao ang kasintahan niya ay talagang di niya lubos maisip yun. Alam niyo, talagang kakaiba yun. At alam niyo, yan ang problema sa ngayon. May gagawin ng Diyos na mga bagay na di lubos maisip at sa sobrang di lubos maisip ay kahit matuwid na tao ay hindi yun makita-kita. Hindi yun mauna-unawaan ni Jose. Talaga kasing di lubos maisip yun. Isa siyang mabuting tao. Walang maipupula sa kanya. Isa siyang mabuting tao. Isang lalaking matuwid. Pero sadyang di lubos maisip talaga yon. Kita nyo, si Jose marahil ay 40 taong gulang na noon o 45 nasa ganung edad, gaya ng sabi nila, noong ipinagkasundo siya at si Maria na may kasal. Pero hayat, nasumpungan natin dito ang isang bagay na hindi pa kailanman nangyayari. Isang babaeng malapit ng ikasal sa lalaking ito, at pagkatapos nagdadalang tao naman. At sa sobrang di lubos maisip noon, ay nagpasya nga si Jose na hiwalayan siya. Pero sa mismong napakahalagang sandali na yan, isinugo ng Diyos ang kanyang anghel at nagpakita sa kanya sa isang panaginip at sabi, "Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat yaong kanyang dinadala ay sa Espiritu Santo." Grabe sigurong pinagbagong lakas na pananampalataya ang nakamit noon ni Jose nung bumangon siya sa higaan. Kita nyo, hindi na niya kinailangan ng anumang paliwanag doon. Yung panaginip ay hindi nakasimbolo. Tahasan yun. Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat yung kanyang dinadala ay sa Espiritu Santo. Wala ngang propeta noon para magbigay ng paliwanag, kaya diretso ang pagkakalahad. Ganoong kadirekta nga sa Diyos. Mula sa Diyos patungo kay Jose. Ngayon, at gumamit nga ang Diyos ng pangalawahing paraan. Ano ngang itinuturo nito sa atin dito bago tayo tumungo sa ating teksto? Heto ang itinuturo nito sa atin na maaring gamitin ng Diyos ang bawat pandama ng ating katauhan kung ito'y naisuko sa Kanya. Maaari niyang gamitin ang ating isipan, ang ating mga panaginip, ang ating pangalawang kamalayan, ang ating pangunahing kamalayan, ang ating dila, ang ating mga inaawit, ang ating mga mata, ang lahat ng mga bagay na taglay natin ay maaaring gamitin ng Diyos kung ilalaan ito sa Diyos. Kita nyo? Ang lahat-lahat mo ay iyungang ilangan sa Diyos. Kanyang gagamitin ang bawat daluyan at bawat bahagi mo. Gagamitin niya ito. Kahit ano pa yan. Gagamitin niya yan kung yan ay pinaging banal para sa kanyang layunin at pagtawag. Ngayon, sa gabing ito, mangungusap tayo tungkol sa mga kaloob. At nais kong pamagatan ito kung isinulat ko. May naisulat ako rito nung nakatayo kanina si kapatid na Neville. Nasusumpungan sa tuwina ng mga kaloob ng Diyos. Nasusumpungan sa tuwina ng mga kaloob ng Diyos ang dako nilang paglalagyan. Sa tuwina ay tinatanggihan ang mga kaloob ng Diyos. Pero nasusumpungan nga nito ang dako nito kung ngayon masdan niyo po yung kaloob na inihandog ng mga lalaking pantas na ito o inihandog sa kanya. Ngayon mapapansin natin na ang ginagawa natin, nagpapalitan tayo ng mga regalo. Kinakailangan ngang may regalo ang bawat isa at sinisikap ng bawat isa na tantyahin kung ano ang ibibigay sa kanya ng isa pa para mabigyan niya siya ng isang bagay na kasing halaga rin nun. At kung hindi, bueno, sa bagong taon, pakiramdam niya ay dapat siyang bumawi. At ang bawat isa ay grabing nag-iingat at nag-aalala at di mapakali sa paglakad, maging yung mga milyonaryo. Paano nga ba sila makakabawi? Mabibigyan nila yung isa ng labis-labis, tapos yung isa naman, gayong hindi naman dapat kasi ganoon. Hindi naman kasi dapat. Ang Pasko dapat, ayan nga't, may isang kaloob ka lang na maibibigay mo. At yun ay ang sarili mo. Ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos sapagkat tinialay na niya sa iyo ang kaloob niya. At ngayon, may isang natitira pang bagay na di mo pa naibibigay sa Diyos. Yun ay ang sarili mo sa Kanya. Ngayon, at maraming beses, ang mga pangalan sa Biblia, hindi na natin yun masyadong pinapansin ngayon. Tayo, madalas niyong naririnig akong galit na galit sa pangalang ito ng mga bata na ang pangalan o may mga nagpapangalan sa kanilang mga anak na Ricky. Ngayon, ang Ricky ay isang napakapangit na pangalan. Kita nyo? At isa itong, di kayo dapat nagpapangalan ng ganon sa kanila. Kung may anak nga kayong ang pangalan ay Ricky, sa ikabubuti, palitan nyo na ito ng iba. Ang Ricky o Elvis o yung mga yan.
ang ibig sabihin nga ng Ricky ay isang daga. Kita nyo? At kaya kung at kung ano ngang tawag nyo sa isang tao, mag-iiwan nyo ng bakas sa kanya. May isa pong munting ginang, noong isang araw, yung maliit niyang anak na lalaki ang tawag sa kanya ay Ricky. At ang pangalan niya ay Ricky, James Ricky. At dahil uso kasi yon, yung Ricky, ang tawag nila doon sa bata ay Ricky. Sabi ko, palitan mo ang pangalan na yan. Napapansin ko na may ilang mga nakaupo rito ngayon na may apong lalaki. At ang ipinangalan sa batay, yung isang munting batay talaga pong malambing. Kalugod-lugod na munting bata. Samantalang yung isa palibhas ay Ricky, ay naging ganoon tuloy siya. Obserbahan nyo nga siya. Yung kalikasan niya ay nagiging yun talaga. At yung bata, sinabi ko sa mga lolo't lola niya, o sa isa riyan, sabi ko, sabihin nyo sa nanay na palitan ang pangalan ng batang yan. Subukan nyo na palitan ng pangalan at tingnan nyo kung anong mangyayari sa bata. Kita nyo, ayaw nyong maniwala sa ganyan. Iniisip kasi nating iba na itong panahon natin at luma na yung ganon. Kung walang kinalaman ng pangalan, abay kung ganon, bakit hanggat si Jacob ay tinatawag na Jacob, nang ibig sabihin ay mga agaw, manlilinlang, ay ganun nga siya. Subalit nung nakipagbuno siya sa Panginoon ng magdamag at pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan at nasa 60 taong gulang na siya noon, pinalitan niya siya ng pangalan mula Jacob, naging Israel, isang prinsipe sa harapan ng Diyos at naging ganun nga siya. Bakit si Abraham ay tinawag na ay kinailangang tawaging Abraham bago may panganak yung sanggol? Bakit tinawag si Sarai na Sarah bago may panganak yung sanggol? Bakit si Pablo o nooy, ang pangalan niya nooy Saulo? Pero nung makatagpo niya si Jesus, binago niya siya mula Saulo naging Pablo. May pagkakataon ding si Simon ay pinalitan ng pangalan mula Simon naging Pedro, nang ibig sabihin, maliit na bato. At pinalitan ng lahat ang mga pangalan nila. Ang dahilan nga'y kung ano kasi ang tawag sa iyo ay may kung ano riyan na may kinalaman sa pagtawag na yon. Sa tuwin na nga't sasalitain mo ang isang bagay, nagiging ganoon ang pagkakakilanlan nito. Hindi ko na siguro palalawakin pa yan dahil tatalakayin ko yan sa susunod na linggo ng gabi, kita nyo? Pagkakakilanlan sa salita. At ayan nga't nakikita nga nating ang mga bagay na ito'y totoo namang talaga. Ngayon, masdan, ang Diyos, nakapagtataka nga ngayong gabi habang tinitingnan natin yung mga kalalakihan yon, mga pantas, mga lalaking aral na aral, mga dakilang lalaki na dumarating mula sa silangan, sa Babylonia, sa India. At di lang yun basta nakarating kaagad sila sa magdamag at nagumpisang maglakbay ng isang gabi at nakarating na agad doon nung sumunod na gabi. Nasa halos 2 taon nga muna bago sila nakarating sa dakong yon. Hindi sila dumating nang naabutan nila roon ay munting sanggol sa sabsaban. Ang naabutan nila ay musmus ng bata. At ang ipinapatay nga ni Herodes ay mga batang nasa 2 taong gulang na halos, kita nyo? Nalaman nga natin na hindi na munting sanggol na nakahiga sa kuna, dahil kung ganun, ay mga sanggol lang dapat ang ipinapatay niya. Pero mga batang paslit ang ipinapatay niya, para makatiyak siyang mapapatay niya siya, basta nasa 2 taong gulang pababa. Tinantya niya yung taon dahil hindi naman niya gustong basta pumatay na lang ng marami o lahat sila, ano lang niya. Kung tutuusin, alipin lang naman ang turing niya sa kanila. Gusto niyang makatiyak na mapapatay siya. Kaya ang sabi niya, yung bata ay halos magda 2 taong gulang na. Kaya lahat ng 2 taong gulang pababa, patayin nyo. Kita nyo? At isinakatuparan niyan yung sinabi ng propeta na sa Rama ay narinig ang isang paghiyaw o iyak, isang pananangis na tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak sapagkat sila'y wala na. Ngayon, napansin niyo ba na yung mga lalaking pantas na yon, mga dakilang lalaki, nasa Babylonia sila noon at nakita nila yung kanyang bituin. Ating sinabi, aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nanggaling sila sa silangan kung saan nakita nila yung bituin, naglakbay pa kanluran. Dahil ang India ay nasa kanluran, ilagang kanluran ng Palestina. At tinawid nila yung ilog Tigris at binagtas ang mga kapatagan hanggang makarating doon. Nakarating sa Bethlehem kung saan natagpuan nila yung sanggol. At tandaan nyo itong si Jose at sila hindi lumagi roon. Nagtungo sila mismo sa Nazareth at doon pinalaki ang bata, doon mismo. Ngayon, nakita natin dito na naghandog sila. Ang mga lalaking ito, palibhasay mga astronomo at pinag-aaralan nila ang mga bituin. At nakita nila itong mahiwagat makalangit na mga liwanag na nagpakita roon sa itaas, na nagpapahiwatig na may bagay nga na magaganap, na nalaman nilang ang ibig sabihin noon ay ang Mesiyas, ang pinuno ng kalangitan at ng lupa ay ipanganganak. At tumayo sila na batid nilang ang Diyos yun na nakapaloob, nakapanahan sa isang tao, at sa gayon
ay maipakita nila ang kanilang patotoo. Alam nyo, ang buhay nyo ay higit na mas malakas mangusap kaysa sa inyong mga salita na kahit may sinasabi kayong iba, ay malalaman pa rin ng mga tao kung ano nga talaga kayo sa pamamagitan ng kung ano talaga kayo. At masdan nyo ang mga taong ito, ang mga pantas na ito, dinalhan nila siya. Masdan nyo yung mga kaloob na dinala nila para sa kanya. May pagkakakilanlan sa iniisip nila kung ano siya. Dinalhan nila siya ng ginto, kamangyan at mira. At ngayon masdan nyo kung anong sinisimbolo ng mga ito na nais kong ipangusap sa inyo ngayon. Ito nga ibig sabihin ng mga simbolong ito. Ngayon, may naisulat ako ritong ilang kasulatan patungkol dito na babasahin natin sa ilang sandali kung loloobin ng Panginoon. Ngayon, ginto at kamangyan at mira. Ngayon, ang ginto sa Biblia, sadyang ang akmang-akma ang pagkakaakma nito kay Kristo. Dahil kapag sinabing ginto, ay tumutukoy ito sa pagka-Diyos. Ang ginto ay pagka-Diyos. Babalikan natin yan maya-maya. Ang kamangyan naman ay tumutukoy sa paglilingkod. At ang mira ay kamatayan. Ang Diyos, pagka-Diyos, sa paglilingkod upang mamatay. At yun nga siya. Yung mismong mga bagay na dinala nila ay may pagkakakilanlan kung ano ang inisip nila kung ano siya. At sinasabi ko rin yan sa atin ngayon. Ang mga bagay na dinadala natin sa Kanya ay nagpapahiwatig kung ano ang mga iniisip natin tungkol sa Kanya. Naintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin? Kita niyo, kung sumasampalataya ka rito ng buong puso, sa bawat salita nun, ipapahiwatig mo yon sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng taglay mo rito. Kita nyo? Pero kung ang pananampalataya mo'y isa lang itong magandang lugar para makisama-sama sa maiinam na mga tao, sa iglesia at sa mga bagay na katulad nun, hanggang sa ganun lang ang magagawa mong ibigay, ilang mga oras lang pakikisalamuha sa kongregasyon o kung ano. Ngunit, kung ikay talagang sumasampalataya rito ng buong puso, kung ganoon, ay ibibigay mo ang lahat ng bagay na nasa iyo rito. Kita nyo? At ipapahiwatig nun kung ano ka, na ikaw nga'y tunay na sumasampalataya sa mensahe, na ikaw ay sadyang sumasampalataya na iyon ang katotohanan. Napakaraming tao sasabihin nila, hanggang ganito lang ang kaya kong sampalatayanan. Hanggang ganoon lang ang kaya kong sampalatayanan. Ang mga alagad, naniniwala akong nung huling beses dito, nangusap ako tungkol dyan. Mga mananampalataya, mga mapagkunwang mananampalataya, at mga di mananampalataya. Hindi po ba? Hindi ba't nangusap ako ng tungkol dyan dito? Kita nyo? At bawat isa, masdan nyo yung bawat kategorya. Kita nyo? Darating nga sa isang punto kung saan hanggang sa ganitong karami lang ang kaya nilang tanggapin. Hindi na kayang tanggapin ng iba pa. Ngayon, sadyang ang akmang-akma ang mga kaloob na ito sa paglalakbay ni Kristo sa lupa. Isang sanggol na ipinanganak dito sa lupa. At ang mga kaloob na ito na dinala ng mga lalaking pantas sa kanya, ay akmang-akma sa komisyon niya na buhat sa Diyos at sa kanyang paglalakbay sa lupa. Ngayon, unang-una po, ang Diyos. Ito'y ang Diyos. Si Jesus ay ang Diyos sa anyong tao. Napakahirap para sa mga tao na tanggapin yan. Maging sa ngayon, na siya ang Diyos. At siya, iyon nga siya. Siya'y walang iba kundi ang Diyos. Siya ang Diyos na nahayag sa laman. Siya ay manlilikha na naroon sa kanyang sariling nilikha. Ngayon, siya'y manlilikha na naroon sa kanyang nilikha, sa pamamagitan ng paglikha para sa mga nilikha. Siya'y manlilikha na naroon sa kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang paglikha para sa kanyang mga nilikha. Ang lahat nga'y paikot-ikutin man ay tutumbok pa rin pabalik sa Diyos. Ang buong yan, hindi ba niyo nakikita? Kapuspusan ng Diyos. Siya yung manlilikha na anupat siya ang Diyos. At siya'y isang nilalang sa lupa, isang nilalang na humakbang sa oras, kaya naman masasabing siya'y nagkaroon ng pasimula. Sa makatwid, lumikha siya para sa kanyang sarili ng isang katawan upang mapanahanan. Ang Diyos mismo ay lumikha ng katawan para sa kanyang sarili. Kita nyo? Upang sa pamamagitan ng nilikhang yun, ay kanyang maililigtas ang napahamak na sang nilikha na kanyang nilikha. Walang kahit anong bagay ang kayang puksain ng tao. Walang kahit isang bagay. Wala kang kakayahan para puksain ng kahit anong bagay ng lubusan. Siguro'y kukuha ka ng kapirasong papel at susunugin yun. Susunugin mo ang isang gusali. Susunugin mo ang isang punong kahoy.
pero hindi mo pa rin yun mapupusa. Ang init na naroon, yung apoy na tumupok doon, mga chemical lang yun na nagpipira-piraso. Bumabalik lang ang mga yon sa kalagayan nila kung ano sila nung pasimula. Hindi sila napupuksa. Kung magsusunog ka nga ng kapirasong kahoy, at dito sa mundo nga, sabihin natin kung nabuhay na tayo noon pa man sa walang hanggan gaya ng Diyos, at yung mga chemical na yon na mula roon sa kahoy, at ang apoy na yon ay magbalik sa orihinal nitong pasimula at sa kung ano man ito, naghiwa-hiwalay na yung mga atom at iba pa. Ang mundo nga, sabihin natin, nariyan pa rin sa loob ng milyon-milyong taon. Babalik at babalik ngayon mismo uli at magiging panibagong punong kahoy, gaya ng kung ano talaga ito dati. Hindi nyo mapupuksa ang anumang bagay dahil yan ay salitang binigkas ng Diyos. Amen. At pakiramdam ko'y lubos akong napupuspos ngayon, kita nyo? Anumang bigkasin ng Diyos, ito'y mananatili kailanpaman. Amen. Kita nyo? Hindi nyo nga mapupuksa. Tayo'y bahagi nitong lupang ito at hindi tayo kailanman ganap na mapupuksa. Hindi po. Ang kasalanan, ang kaluluwa ay mapupuksa, alam natin yan. Pero ang katawan na pinapanahanan natin ay hindi nga maaring mapuksa. Kita nyo? Ngayon, sa makatuwid, lumikha ang Diyos ng katawan para sa kanyang sarili. Siya'y manlilikha at nilikha ang kanyang sariling nilikha upang sa pamamagitan nitong nilikhang ito'y kanyang mailigtas silang nangapahamak na mga nilikha niya. Yun ay ikaw at ako, mga nilalang ng oras. Ang kanyang salita'y ganap na nagpapakita na siya at ang kanyang gawa ay patunay na siya'y walang iba kundi yaong manlilikha. Kumuha siya ng pirasong tinapay at pinagputol-putol yun, at tuloy-tuloy na pinagputol-putol ang pirasong tinapay na yun, at pinakain ang 5,000 katao mula roon. At may napulot pang 7 bakol na punong-puno ng mga pirasong lumabis, at ang bawat isa roon ay ganap na nabusog sa tinapay na natanggap. Kumuha siya ng isda at pinagputol-putol ang isda. Ngayon, kung bubulayin natin, ay nilikhanan niya ang isdang iyon sa pasimula pa lang. Nilikhanan niya maging yung tinapay sa pasimula pa lang. Pero hayat kinuha niya ang isdang iyon at pinagputol-putol ang isdang iyon. Isang buhay na isda dati at pinakuluan o prinito. At sa tuwing pinagpuputol-putol niya yun, anuman ang pagkakaluto nun, pinakuluan o prinito, ay nabubuong muli ito ng minuto ring yon na pinutol niya ito. Buong pinakuluan o prinitong isda uli. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Ipinapakita lang niya na siya'y wala ngang iba, kundi si Jehovah. At siya nga'y yaong manlilikha na kayang kunin ng sarili niyang nilikha. At sa pamamagitan ng nilikha niyang yon, ay may papamalas kung sino siya. Hallelujah! Pinatunayan nga niyan na siya'y kung sino siyang talaga. Siya ay Diyos. Kaya naangkop lamang ang ginto sa kanya nung ihandog yun noong ipinanganak siya. Siya ay Diyos na nagsalaman. Baka may mabanggit po ako ritong ilang, wala naman sigurong iba rito sa atin ngayong gabi sa pakiwari ko. Kaya dito sa pagtitipon natin sa pananalangin. Pero hayaan niyong sabihin ko ang isang bagay na ito sa inyo. Si Jesus ba noong narito pa siya noon? Ngayon, para pagnilayan natin ito at hindi para kunwari yan o questionin pala. Pansinin, para mapagnilayan natin, sabi ni Jesus sa San Juan 14:12, ang sa akin na sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon na sa Ama. Napansin niyo ba? Pansinin, ngayon ang anak ng Diyos yan na nangangako sa mananampalataya na lalong dakilang mga bagay kaysa sa ginawa niya sa huling mga araw na ito, na ang mananampalataya ay lalong dakilang mga bagay ang gagawin kaysa sa kanyang ginawa. San Juan, 14 na kabanata, 12 talata. Tama po ba? Naniniwala ba kayo na sinabi nga yan ni Jesus? Pansinin, noong lumikha si Jesus ng tinapay, kumuha siya ng kapirasong tinapay at lumikha ng tinapay na dati ng tinapay. Noong lumikha siya ng isda, kumuha siya ng isda na dati ng nilikhang isda nung una at lumikha ng panibagong isda mula rito. Tama ba? Kumuha siya ng tubig na napakalapit sa gagawing alak at gumawa ng alak mula rito. Tama ba? Pero nakita natin siya sa gitna natin sa huling mga araw na ito na basta na lang lumilikha ng mga bagay mula sa wala. Tama ba? Lumikha ng isang squirrel kung saan walang pinanggalingang squirrel. Siya nga.
Siya'y nananatiling Diyos. Siya'y nananatiling Diyos ngayon kung papaano siya noon at noon pa man o kailanman. Siya'y nananatiling Diyos at hinahamon ang mga puso para sampalatayanan nito. Lalong dakilang mga bagay kaysa rito ang inyong nang walang kahit anong bagay na pagkukunan at pagpuputulan, inyong salitain at magkakagayon nga. Pansinin ngayon, nakita nga natin na sa kanyang siya'y nakikilala. Ang mga gawang ginawa niya ay nagpapakilala na siya ay Diyos. Ipinapakita siyang talaga, sapagkat sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung gayon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. At hindi ba't nararapat lang naman na sabihin ng Kristiyano ngayon na kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking tagapagligtas, ay huwag ninyo akong paniwalaan. Kita nyo? Kung paano pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din sinusugo ko kayo. At kung inyong ginawa ang mga gawang paglikha ng Ama na nagsugo sa Kanya, ibig sabihin bilang nilikha ng Kristo na manlilikha na nagsugo sa atin, ay ginagawa natin ang mga gawa ni Kristo na manlilikha. Kita nyo? Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din sinusugo ko kayo. At kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Kaya talagang ipamumuhay ng Kristiyano ng panahong ito ang buhay na ipinamuhay noon ni Kristo, dahil kung hindi magkakaroon tayo ng karapatang sabihing, hindi pala totoo yun. Pansinin ngayon, ang kanyang mga gawain nilikha siya o ipinakilala siya na manlilikha. Yaong mga gawang ginawa niya ay pagpuputong sa kanyang patotoo ng buhay na siya talaga ang manlilikha. Walang paraan para pamalian nga ito. Kung kaya, noong naghandog sila ng kaloob na ginto, sila'y nakalinya ng husto sa Diyos dahil sa kanilang kaloob na yun. Hinandugan nila siya ng ginto na may pagkakakilanlang siya'y Diyos. Sa tuwi na yan kapag sinabing korona, gintong ulo ni Haring Nabucodonosor. Sa tuwi na, kita nyo, kaya't ang pagka-Diyos ay sa tuwi na'y iniuugnay sa ginto. Ngayon, kamangyan, bilisan na natin ito. Ang kamangyan ay ang handog ng paglilingkod kay Jehovah. Ngayon, kung gusto niyong ilista ang mga kasulatang ito, Levitico 2:2 at Levitico 16:6 hanggang 15, makikita natin na nakasadyan ang pagkasaserdote. Sila'y gumagawa doon ng paghahandog kay Jehovah. Kapag gumagawa ang saserdote ng paghahandog, ang ginagawa nila'y yung handog ay may kasamang kamangyan bilang handog dahil sa kasalanan. May kukunin silang ibang sangkap at yun ay ihahalo doon. Maging para sa handog na harina, para sa handog na inalog, sinasamahan ng kamangyan. Dahil kalugod-lugod yon kay Jehovah, kung yun ay pinahiran ng kamangyan na ang ibig ipahiwatig ay isang paglilingkod kay Jehovah na Diyos. At ngayon, nalaman na nating siya Diyos. At ang pagdadala naman nila sa kanya ng kamangyan ay isang tipo na may paglilingkod siya kay Jehovah. Si Jesus ay lingkod ni Jehovah. Ngayon, doon sa San Mateo 12:15 hanggang sa 21, nalaman natin doon na lingkod siya ni Jehovah. Narito ang lingkod ko na lubos kong kinalulugdan. At siya nga, at isa sa kanya ko ang aking kapangyarihan sa kanya. Kaya nga, pinahiran talaga ng kamangyan ang buhay niya para sa paglilingkod kay Jehovah. Kamangha-mangha nga yung kaloob na ibinigay ng mga lalaking pantas na yun. Kita nyo? Bagay na bagay talaga. Yung kaloob na ibinigay nila ay isang bagay na talaga namang nagpapakilala kay Jesus bilang lingkod ni Jehovah. Ngayon, kung magagawa lang sana natin ang gayon din, na may pagkakakilanlan ang mga buhay natin, kita nyo, ang mga buhay natin ay dapat na mapagkilalang mga lingkod nga tayo ni Jehovah. Yun nga ang gamit ng kamangyan, na nagpaging lingkod siya ni Jehovah. Ngayon, ang Mira, M-I-R-A, ay ang pahid ng kamatayan. Makikita natin sa San Juan, sa 19 na kabanata, sa 39 na talata, nung magtungo sa gawaing paglilibing kay Jesus, magtungo sina Maria at ang iba pa, may dala silang mira para pahiran siya nun. Dahil siya'y dapat lingkod ng kamatayan para kay Jehovah. Kita nyo, may dapat kasing mamatay. Isa yung paglilingkod na dapat maisagawa para sa Diyos, at wala ngang ibang karapat dapat para magawa yan kundi ang Diyos mismo. Kaya, dala-dala yung mira na nagpapakitang sa pamamagitan ng Diyos at ng paglilingkod na siya'y pinahiran din naman ng mira, na ang Diyos na ito'y kinakailangan na mamatay upang mailigtas ang isang hindi sakdal,
Napakadakilang bagay talaga. Ang buong sangnilikha ay napahamak. Nadaanan natin yan sa mga 7 tatak. Kita nyo? Ang buong sangnilikha ay napahamak. Ang lahat ng bagay ay nawala. Napunta ang lahat kay Satanas. Naging tagapagmana siya nito at kanya pa rin ito. Kanya nga. Yan ang dahilan kung bakit may paglalaban-laban tayo at nararanasan natin itong lahat ng kaguluhan. Kontrolado kasi niya ang bawat kaharian ni Satanas. Bawat pamahalaan, bawat hari, bawat kaharian, kontrolado ni Satanas. At ang buong mundo ay kontrolado at pinatatakbo ni Satanas. Yan ang dahilan kung bakit may mga kaguluhan na nararanasan tayo ngayon. Kahit sinong mag-aaral ng Biblia o sino, masasabi sa inyo na si Satanas nga yan. Bueno, mismo ang Biblia ay nagsasabi na ganun nga siya, kita nyo? Na kontrolado niya ang sanlibutan. Pero magiging tagapagmana nito si Kristo dahil siya'y naging ating manunubos. At siya nga'y naparito upang tubusin ang buong sangnilikha. At wala nang kahit sino ang makagagawa nito, kundi ang Diyos mismo. Yan nga ang dahilan kung bakit walang ibang ginagamit ang Diyos kundi ang tao lang. Sa tuwin ay gumagawa siya sa pamamagitan ng tao dahil kinakailangan niyang gumamit ng isang tao. Tao ang sa tuwin ay ginagamit niya upang ipakita ang kanyang katangian ng pagiging tagapagligtas. Kanyang nilikha siya sa kanyang larawan, ginawa siyang maging tulad niya, at binigyan ng kalayaang magpasya sa kanyang sarili, at hinayaang kumilos sa kahit anong naisin niya. May kakayahan siyang pumili. At alam nga niya na ang tao, dahil nabigyan ng kakayahang pumili sa sarili, ay mahuhulog. Kaya yaman nga ganoon ang kailangan niyang gawin, hayang bumabaling siya at ginagamit ang tao bilang katuwang niya. At hindi gagawa ng kahit na ano, maliban na gawin niya yon sa pamamagitan ng isang tao. Ang buong gawa ng pagtubos ay dumating sa pamamagitan ng tao. Hallelujah! Dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng unang tao. Dumating naman ang buhay sa pamamagitan ng ikalawang Adan. Kita nyo? Ayan nga, hindi siya gumawa noon dahil gagamit siya ng tao para doon. Kaya't gumamit siya ng isang tao upang muling matubos. Kaya ang Diyos ay naging si Jehovah, o si Jehovah ay na siya ang Diyos, at siya'y naging isang bata. Siya'y naganyo sa kasalanan, upang sa ganoon ay matubos niya ang makasalanan. Kita nyo? Yan ang buong nangyari. Ngayon, tingnan nyo yan. Napakaganda talaga ng mga kaloob na yan, na akmang-akma talaga kay Jesus Kristo. Kita nyo? Yung ginto, nagsasaad ng kanyang pagka-Diyos. Ngayon, yung mga pantas na yon ay hindi mga pagano. Kinasihan sila ng Diyos. Hindi lang sila gumagawa-gawa ng di naman totoo. Pinapatunayan diyan mismo, maging sa mga pantas, na may nakita talaga silang sobrenatural. Sapagkat yung sarili nila mismong kaloob na inihandog nila ay sadyang nagpapakilala at nagsasaad ng husto tungkol sa patotoo nila na talagang nakita nila yung sobrenatural na liwanag na yon. Sapagkat, bakit? Akmang-akma ang pagkakasaad. Nagdala sila ng ginto, pagka-Diyos. Nagdala sila ng kamangyan, paglilingkod, at nagdala sila ng mira para sa kanyang kamatayan nung sanggol pa lang siya noon. Amen. Ipinapakita na ang Diyos ay mamamatay sa laman. Amen. Upang matupos sa ganoon ang taong nahulog sa kasalanan. Papaano pang matatanggihan yan ng mga tao? Kung pagbubulayan nyo, ano nga bang ginagawa natin dito? Saan ba tayo nagmula? O ano bang sadya natin at narito tayo? Hindi tayo inilagay rito ng nagkataon lang. Inilagay tayo rito para sa isang layunin at kailangan nating gawin ang layunin yan. Subalit bumabalik pa rin tayo sa kaisipang iyon na total malaya naman tayong makapagpapasya kung gagawin ba natin ito o tatanggihan ito gaya ng ginawa ni Adan sa pasimula. Tinitingnan ko itong mga kabataang dalagita rito. Kapatid na ano uli? Sa palagay ko yung munting binibini rito, yung tumugtog ng piano. At akin ngang pinakikinggan sila kanina habang sila'y maawit. Pinag-uusapan namin sila nung bumibiyahe pa lang kami papunta rito. Ayan nga ang isang munting pamilya na inilaan na ang buong buhay nila at lahat-lahat kay Kristo. Tingnan niyo po ang naturang pamilya, kung gaanong kaayos sila. Tingnan niyo yung mga kabataang dalagita. Narito po sila kanina at nakatayo. Mismong halimbawa ng pagiging kabataang babae o dalagita. At kahit ano pang mga ilang linggo na rin ang nakakaraan, may pinuntahan akong parang, hindi ko alam yung pangalan ng lugar na yun doon, pero sa New York po ito. Naroon bawat kanto doon ay naglipa na ang mga beatnik. Ngayon, yung mga dalagita nga roon ay hapit na hapit talaga ang mga damit at halos wala silang suot, kundi maliliit na parang bikini, gaya ng tawag nila doon, na ipinapatong lang nila sa suot nila. At sadyang sari, basta't maisipan nila ay ginagawa nila, kahit ano lang. Kaya nga, bitnik ang tawag sa kanila. Ginagawa nila kung anong gusto nila. Kung gusto nilang humilata doon, hindi bumangon, abay maihiga lang sila't hindi tatayo. Kung may magustuhan silang puntahang lugar, gawin kung anong bagay, gagawin nga nila. Kung ayaw nila, hindi nila gagawin. Kung saan-saan naglalakbay ang isip nila.
At saan nga hantong ang isip na gaya noon na dinabago? Wala nga kayong karapatang gawin yan, pagkat kayo di na sa inyong sarili. Binili kayo ng Diyos, ni Jesus Kristo, na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Pero kita nyo, sari-saring kalipunan ng kasalanan ng naroon. At tingnan nyo nga, may munting mga kabataang dalagita na tatayo't maninindigan. Kaya't para sa akin, liwanag yan sa panahon ng kadiliman. May sangasangang liwanag doon na hugis-sigsag na hagupit ng Diyos sa kalangitan upang ipakita na maaaring magkaroon ng liwanag, maaaring magkaroon ng katwiran sa gitna ng kasalanan. Si Maria na ina ni Jesus sa bayan ng Nazaret na pinakamasamang bayan sa lupain. Pero mula roon ay pinili ng Diyos ang isang munting dalaga upang magsilang sa kanyang anak, isang magdadala, isang sinapupunan upang sa pamamagitan noon ay maisilang ang isang sanggol. Kinuha niya yung tao na yon upang gawin yon. Gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao para tubusin ang mga tao. Maaaring ang gamitin kanya. Gagawa sa pamamagitan mo para tubusin ang sangkatauhan. Kung lubos mo maihahandog ang lahat-lahat mo. Kung kabataang babae kayo, ihandog nyo ang mabuting asal nyo. Kung kabataang lalaki naman kayo, ihandog nyo ang mabuting asal nyo. Ihandog nyo ang isipan nyo. Ihandog nyo ang diwa nyo. Ihandog nyo ang puso nyo. Ihandog nyo ang kaluluwa nyo. Ihandog nyo ang lahat ng meron kayo. At hayaan nyo ngang kumilos si Kristo sa pamamagitan niyan. Napakamalulhati nga. Nariyan ang mga ilog nyo. Nariyan ang mga tulay na tatawirin. Nariyan ang inyong mga dawagan. Nariyan ang masusukal na dako nyo. Nariyan ang mga kakahuyan nyo. Nariyan ang madidilim na dako nyo. Nariyan ang matataas na burol nyo. Nariyan ang matataas na akyatin nyo. Anong gagawin nyo pagkatapos? Darating ang araw na tatayo kayo at lilingunin. Tatanawin ang mga dakong yan na dinaanan nyo. At kayo'y hahatulan batay sa daang tinahak nyo. Kaya't ilagay nyo na ang lahat nyong diwa at mga iniisip sa tala ng hilaga, ang sentro ng Diyos, at huwag kayong lalayo mula rito. Manatili kayo mismo rito. Dadalhin kayo nito ng diretsyo, gaya ng ginawa nito sa mga pantas. Diretsyo mismo kay Kristo. Bueno, pinahiran siya ng mira. Nalaman natin ngayon sa Juan 12:1 at 7 na ganun nga mismo ang ginawa niya. Siya angkop na lingkod ng Diyos at pinahiran siya ng lahat nitong makalangit niyang mga kaloob. Pinahiran siya ng lahat nitong mga kaloob ng Diyos sapagkat siya yaong Diyos. Siya ang Diyos. Kita nyo? Dinalhan nila siya ng mga kaloob. Ngayon, tayo nga'y, kung magagawa ko lang, may mga tao kasi rito sa tuwina, marami nga sa kanila, alam nyo, sila'y magpapadala sa iyo ng mga bagay-bagay. Ngayon, pagdating naman sa magpapadala ka rin pabalik sa kanila, hindi ko na pumagawa. Kita nyo? May mga galing pa sa buong mundo, kaya di ko tuloy magawa. At pinasasalamatan ko ang munting mga bagay na yan, at ang mga bagay na ginagawa ng mga tao, upang ipahayag ang mga saloobin nila at ang kanilang pasasalamat at iba pa. Ngayon, ito nga ang ginawa ng mga mayayamang lalaking ito. Ang mga lalaking ito ay mga pantas. Nagdala sila ng ginto, purong ginto. Nagdala rin sila ng kamangyan, yung pinakamainam na matatagpuan nila. Nagdala rin sila ng mira, yung pinakamainam na matatagpuan nila. Napag-uunawa natin sa dako rito, sa San Juan 12, nalaman natin na ang babaeng ito, kung sana'y may oras pa tayo para basahin ito. Pero ayaw kong patagalin kayo, kita nyo? Dahil alam kong Lunes pa bukas, at kayo nga'y, ang ilan sa inyo ay kailangan pa magtrabaho. Tingnan nyo, sila'y nagdala. Ang babaeng ito'y nagdala ng mira na isang mamahaling pamahid na nakakatanggal ng amoy ng kamatayan. At binasag niya ang sisidlang alabastrong yon at ibinuhos ang laman noon sa ulo ni Jesus. At sabi ni Judas, aba, ang dapat ay binigay na lang yan sana sa mga dukha. Sabi, hindi dahil sa may malasakit siya sa mga dukha, kundi isa siyang magnanakaw sa simulat sapul. Siya yung nagdadala ng pera. At sabi, dapat sana ipinagbili na lang ito sa halip na ibinuhos. At sabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, sapagkat kanyang ginawa ito. Pinahiran siya ng babae para ipahiwatig ang kanyang paglilibing. Kita nyo, ang babaeng ito, ganun na lamang ang kanyang pasasalamat dahil ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad. Kaya't inubos niya ang lahat ng pera niya at kinuha yung sisidlang alabastro at binasag yun at ibinuhos ang langis at kumalat sa buong silid ang mabawang samyo ng mirang ito. Ngay pinahid ng babaeng ito sa kanya para sa kanyang kamatayan. Ngayon, kita nyo, ginawa ng babaeng ito yung naturang paglilingkod na yon nang di namamalayan kung ano nga ba yung ginawa niyang yun. Ngunit ganun na lamang kalaki ang pasasalamat niya sa Diyos. At kung ganun na lamang ang pasasalamat niyo para sa Pasko, hindi niyo sasabihin, binigyan ko ang mga Jones ng regalo at binigyan din nila ako ng regalo. Titingnan ko kung anong natanggap ko kinaumagahan. Bakit imbis na yon ay di mo buksan ang puso mo tingnan kung anong nariyan? Alamin mo kung anong meron ka riyan at tanggapin na kung makita nating wala itong laman na panay negatibong kredo at mga pagsusumakit ng sanlibutan lang ang laman,
bakit di mo hilingin kay Kristo na punan ito ngayong gabi? Ngayong gabi, upang makuha mo ang tunay na kahulugan ng Pasko, na ito'y si Kristo sa inyo, ang Diyos na nananahan sa puso ng tao. Yun talaga ang kahulugan ng tunay na Pasko. Pero nakita nyo, ngayon panay sa negatibo tayo nakatuon. Natangay tayo ng diablo sa ganito. Iba't ibang kulay ng mga kending hugis baston at may usang reno pa at may balbas sarado pang lalaki at lumilipad sa ere na parang eroplano at bumibisi-bisita raw sa buong mundo at bawat tahanan na may sukbit-sukbit siyang sako ng malaruan sa kanyang likod at binibisita raw ang bawat bata. At ito'y kasinungalingan. Ito'y tahasang kasinungalingan. Kita nyo? Ngayon, kita nyo? Pero bakit? Ginawa yun ng diablo para pilipitin ang isip ng mga tao. Pinasok ito ng daigdig ng komersyo at kanilang, malaki-laki ang kinikita nila kapag panahon ng Kapaskuhan na, kahit magpahinga na nga lang sila sa buong santaon halos. May nakausap akong isang negosyante noong isang araw, sabi niya, ibigay mo lang sa akin itong 2 linggong ito. At kung hindi lang kailangang panatilihin may hanap buhay ang mga tauhan ko rito, sabi, maghintay na lang ako hanggang sa magpasko uli. Pwede naman akong mamingwit-mingwit na lang. Gagawin ko ang gusto ko hanggang sa magpasko uli. Sabi niya, pero tuloy-tuloy lang ako para may hanap buhay ang mga tauhan ko. Sabi, narito sila para may tumao lang sa negosyo ko doon din. Doon din ko kasi kinukuha ang sweldo ko sa kanila at iba pang gastos. Sabi, wala nga akong kinikita kung tutuusin hanggang sa dumating ang araw ng Pasko. Nakita niyo? Naging komersyo na lang ang kalakaran na dapat sana'y pagsamba. Isang pagsamba. Ngayon, ang Diyos, lubos na pinahiran si Jesus ng buong kapuspusan ng kanyang sarili hanggang sa siya ang naging kaloob ng Diyos sa sanlibutan. Haya't ang mga lalaking pantas ay malinaw ang pagkakakilanlan nila. Kaya't sa paghahandog nila ng kanilang kaloob sa Kanya, ipinapakita lang niyan na sa kanilang puso'y batid nila kung sino talaga siya at kung ano ang gagawin niya para sa kanila. Kaya di na nakapagtataka, ang unang bagay na ginawa nila, nagpatira pa sila na angkop namang bagay na gawin at sumamba sa Kanya. Bago pa man nila maunawaan yun, nagpatira pa sila at sumamba sa Kanya at saka naghandog ng kanilang mga handog. Ganun nga dapat ipinagdiriwang ang tunay na Pasko. Sambahin siya at tapos ihandog ang inyong alay na inihahandog ang inyong katawan bilang haing buhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Pero alam niyo ba, pagkatapos na gawin yon ng mga lalaking pantas, ang ama't ina ni Kristo, ang ama-amahan, siyempre po, at gayon din ang ina, dahil Diyos ang kapwa niya ama't ina. Pero nalaman natin dito na tinanggap nila ang mga handog na ito mula sa mga lalaking pantas. Di na katakataka na tinawag silang mga lalaking pantas. Pantas talaga sila. Sila nga'y may angking karunungan. Kung ang mga tao ngayon ay magiging marunong lang, magiging marunong. Mga taong may karunungan lamang kasi ang may pagnanais na makalapit kay Kristo. Ang taong lumalayo nga sa Kanya ay taong walang karunungan. Pero kung may karunungan talaga ang tao, lalapit nga siya kay Kristo. Ngayon pansinin. At pagkatapos nun, ipinakilala siya ng mga lalaking pantas kung magiging ano siya. At nalaman natin sa kasulatan na naging ganoon nga siya. Diyos na naglingkod para mamatay. Para saan? Diyos na naglingkod sa Diyos para mamatay. Si Jesus ay ang Diyos na naglingkod para mamatay, para tubusin ang sanlibutan. Pero anong ginawa ng sanlibutan dito? Inayawan nila ito. Tinanggihan nila ito. Bakit? Ang ilan sa kanila, karamihan sa kanila, ginawa nila yan dahil ganito raw. Dahil namatay nga siya. Sabi nila, hindi siya maaaring maging Diyos at tapos mamamatay. Ang tao, ang katawan, ay hindi pagka-Diyos. Pero Diyos yung nasa katawan na yon. Ang katawang ito ay nakatakdangang mamatay. Ang mismong Kristo na nasa inyo ang tanging bagay na makapagbabangon sa inyo. Yun nga ang Diyos na nasa inyo. Ngayon pansinin. Ngayon, ganyan-ganyan nga hanggang ngayon. Tinatanggihan nila ang ipinakilalang Diyos. Nakukuha niyo po ba? Oo nga't inililista nila ang pangalan nila sa aklat ng simbahan at sasabihin, sisikapin kong ipamuhay ang kredong ito. Manunumpa sila ng ganoon. Pero pagdating sa pagtanggap sa Diyos, na ipinapahayag yung katulad doon sa handog na ikinaloob nila noon, na haya't nakikilala kayo sa pamamagitan ng handog nyo, na naipagkakaloob nyo nga ang buong katauhan nyo rito, para sa ipinakilalang Diyos na ito. Sa gayon ay may pagkakakilanlan ka ng iyong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng ikaw kung ano ka sa Diyos mismo. Ngayon,
Si Kristo sa panahong ito na ating kinabubuhayan ngayon ay ang siya pa rin di ipinakikilala ang sariling Diyos sa gitna ng mga tao. Siya'y nananatiling Diyos pa rin dahil siya ang salita. At sa tuwing nakikita natin ang salita na ibinubuhay ang sarili, ay batid nating di yun kayang gawin ng tao. Diyos yun, ang salita na nahayag sa pamamagitan ng tao. At si Jesus mismo ang may sabi, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili. Hindi ako makagagawa ng anuman. Isa akong tao, sabi ni Jesus. Kundi ang aking ama na tumatahan sa akin, ipinakikita niya sa akin ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. Amen. Ayan na nga. Ano yun? Ang Diyos na napagkikilanlan sa tao. Ngayon, ganyan na ganyan din hanggang ngayon. Yaong Diyos, ang ipinangakong salita para sa panahong ito. Mapagkikilanlan nito ang sarili diyan sa inyo. Amen. Kaya naman, ibigay nyo na ang buong buo nyo rito. Ipakita nyo na nananampalataya talaga kayo rito. Ihandog nyo rito sa Diyos. Sumampalataya kayo rito bilang paglilingkod at maging handa na mamatay sa inyong sarili at sa inyong sariling kaisipan. Pero ngayon tinatanggihan ito kung papaanong tinatanggihan ito noon. Pansinin, pinatnubayan ng Diyos ang mga pantas na may daladala ng mga kaloob na yon. Sa loob ng halos 2 taon, sumunod-sunod sila sa bituin. Kita nyo? At ipinakikita lang niya na di yun maaring natural lang na pangyayaring naganap. Kita nyo? Dahil kung ang mga bituin sa pagtahak nila sa tinatahak nilang daan ay makadaan na, iba na sana ang makikita roon sa itaas. Dahil malibang nakita ito ng mga pantas ng matagal ng panahon bago pa yun nangyari, at nalaman nilang sa ganitong daan sila dadaan, kita nyo, sa mga daan ang tinahak ng mga bituin. At makarating sila doon sa Bethlehem sa mga panahon ding yun, galing sa malayong dako, na alam na yun noon pa dahil nalaman nila kung saan dadaan yung mga talang yun sa kalawakan. Ngayon, pinatnubayan ng Diyos ang mga pantas dahil dala nila ang tamang mga kaloob. Pinatnubayan ng Diyos ang mga lalaking pantas dahil dala nila ang tamang pagkakakilanlang kaloob para mapagkilala ang kanyang anak. Oh, grabe! Nakukuha niyo po ba? Mga lalaking pantas ng panahong ito, magsibangon kayo sa pangalan ng Panginoon at hindi sa kung anong katang-isip ng mga bagay na yan, kundi sa kaloob na ipinangako ng Diyos para sa panahong ito. At kayo nga'y papatnubayan ng Diyos para mapagkilala na si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ayan nga, mga lalaking pantas. Pinatnubayan ng Diyos ang mga kaloob na yon dahil ang mga yon ay mga kaloob na nagpapakilala sa Kanya. Mga lalaking pantas ng panahong ito na nakatitingin palayo mula sa pagiging makaiglesia at lahat ng mga bagay ng sanlibutan at tumutuon sa buhay na salita ng Diyos. At ipakikilala ng Diyos ang Kanyang anak sa pamamagitan nitong Kanyang salita, sapagkat yun talaga siya. Ako at ang aking Ama ay isa, at sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At ang siya ring salita ngayon, siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang isang lalaking pantas ay sumusunod dito dahil iniingatan nito ng Diyos para maipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan nito. Amen. Isang kaloob, isang tunay na mapagkikilalang kaloob ng Diyos. Pinatnubayan ito ng Diyos na ganap talagang magkakaganon upang ipakilala ang sarili niya sa pamamagitan nito. At sa ganong paraan ipinakilala si Kristo sa pamamagitan ng ginto, mira at kamangyan, sa pamamagitan ng mga lalaking iyon na paunang ipinakilala at ipinakita sa tipo kung ano ang kanyang magiging buhay. Kita nyo, ang Diyos na hayag para sa paglilingkod upang mamatay nang sa gayon, matubos niya ang bansa dahil kanyang ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Hindi iligtas ang mundo, iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ang sabi ng Biblia rito, sapagkat sa kanyang pangalan ay aasa ang mga hentil. Kita nyo? Aasa sa kanyang pangalan ang mga hentil. Amen. Sa madaling sabi, ang nobya, ang tinawag palabas ng mga hentil, ay aasa sila sa pangalan ni Jesus Kristo. Sa kanyang pangalan ay aasa ang mga hentil. Ngayon, pinatnubayan sila ng Diyos dahil sila'y yung mga kaloob nila na kanilang inihahandog ay akmang-akma sa panahon. Pansinin, gaya ng nasabi ko na, ang Diyos ay kanyang pinagbahabahagi ang kanyang salita sa pasimula sa Henesis. Maari kong ang talakayan ng Henesis
at ipakita sa inyo ang bawat kapanahunan diyan sa Biblia. Hanggang sa panahon ngayon dito, ang lahat ng mga kulto at mga bagay na meron tayo ngayon, maipapakita ko sa inyo kung nasaan sila sa Genesis. Kita nyo, nagbahagi ang Diyos ng kanyang salita sa ganitong sukat dito, ganitong sukat dito, ganitong sukat dito, para sa bawat kapanahunan. At pagkatapos, nagsugo siya ng isang propeta na pinahiran para sa katuparan ng salita. At pinatototohanan nito ang siyang isa pa na parating. Kita nyo, gaya ng Mesiyas, na sa tuwin ay pinatototohanan, bawat propeta sa sarili niyang buhay, sarili niyang katauhan, ang salitang ibinigay para sa kapanahunan yan, dumating siya at isinakatuparan niya ang salitang yon na nasusulat at kanyang pauna ng sinabi kung magiging ano yaong isa pa. At bawat isa sa kanila'y nangusap patungkol sa kanya. Amen. Pagkat siya ang kapuspusan, siya ang ulo ng mga propeta, siya ang salita ng Diyos, siya ang mga propeta. Amen. Ayan nga siya. Pansinin, kamangha-mangha talaga kung ano siya, na bawat isa sa mga propetang yun. Kaya naman, noong dumating siya, siya ang kapuspusan ng lahat ng mga propeta na nahayag, pagkat sila ang salita ng Panginoon. At siya mismo ang may sabi, kung tinatawag niyo ng mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, paano niyo ahatulang namumusong ako sa sinasabi kong, ako ang anak ng Diyos? Kita niyo, maging sila sa panahong yun ay may pagkakakilanlang mga Diyos. Tinawag nga sila ng Diyos mismo na mga Diyos. Ano sila? Sila'y mga kahayagan ng kanyang salita. At eto siya, ang kapuspusan ng salita. Diyos na nagsakatawan. Diyos na nahayag sa laman. Masdan, hayat ang mga kaloob na ito na dinala ng mga lalaking ito. Hindi nila maaaring dalhin yon sa kung sinong propeta. Hindi tutugma. Kita nyo? Hindi maaaring madala ang mga kaloob na yon kay Elias. Hindi maaaring madala yon kay Moises. Sa kanya dapat madala. At ang mga kaloob na yon ay mahigpit na nakalaan lamang para sa araw na yon. At para sa pagpapakilala kung sino siya sa pamamagitan ng mga kaloob na yon. Kaya naman nariyan ang Diyos na iningatan siya at pinatnubayan sila sa loob ng 2 taon ng paglalakbay doon hanggang sa masumpungan nila ang sakdal na liwanag. Akmang-akma nga talaga. Ganyan din sa panahon ngayon. May mga tao tayo riyan na sadya talagang matatapat. Mababait na mga tao. Totoong mga tao. Pero nakita nyo, doon, may bagay na lilitaw na sa tuwina ay ginagawa ng Diyos para ipakilala ang araw na ito. Ito nga ang araw kung kailan ang mga bagay na ito ay sinalita upang maganap. Hindi magiging marami. Kaunting-kaunti lang ang maliligtas. Sinabi yan ng Biblia. Kakaunti lang. Sinabi ni Jesus mismo kung papaano ang nangyari sa panahon ni Noe, kung saan 8 kaluluwa ang naligtas. 8 kaluluwa lang mula sa isang henerasyon na inihalin tulad dito sa ngayon. Kung papaano ang nangyari sa panahon ni Noe. Ano yun? Mga dakila't aral ng mga tao, mauhusay na tagapaggawa, mauhusay na tagapagtayo. Dakilang lahat ang taglay-taglay nila noon. Katulad doon ang sibilisasyong ito na itinatag nila ngayon. May mga dakilang bagay rin na taglay nila noon. At kung papaano ang nangyari sa panahon ni Noe, ay gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Kita nyo? At ginamit ng Diyos si Noe upang maipakilala ang kanyang ipinangakong salita. Tumugmang talaga. Tumugma ang daong sa salita ng Diyos na ipinangusap niya na kanyang lilipulin ng sangkatauhan. Pero iniligtas niya ang kaya niyang mailigtas. Ngayon, ang mga lalaking pantas na ito, na daladala ang kanilang mga kaloob, ay may pagkakakilanlan. Ipinakilala ng mga kaloob nila kung ano ito. At yun ang dahilan kung kaya iningatan ng Diyos sa mga kaloob na ito sa bawat naging pagkilos nila. Iningatan niya ito hanggang sa makarating sila na daladala ang mga kaloob na ito. Sapagkat ang mga ito'y akmang-akma para sa panahong yun. Nauunawaan ba yan ng iglesia ko na nagaganap na yan ngayon? Umaasa kung di lang ito lampas-lampasan sa ibabaw ng ulo nyo. Kailangan ko itong salitain na parang patalinghaga halos, kita nyo? Pero nakikita nyo na ba? May mga bagay na nagaganap na akma para sa panahong ito ng Laodicea. Akma na itong panahon. Yan ang dahilan kung bakit iningatan ito ng Diyos. Kita nyo, dinala ito mismo sa panahon ngayon para ipakilala ang kanyang sarili. Ang mga kaloob, bagamat kamatayan ang naging kabayaran, ay naging katitisuran sa kanilang daan. Akma na ang panahon. Siya nga, akma na sa araw na ito. Iyon ang dahilan kung bakit iningatan ito ng Diyos sa parang iningatan siya. Iingatan niya ito hanggang sa may sa katuparan ng layunin niya. Oh, may nabasa akong isang kwento. Pumasok lang kani-kanina sa isip ko na may kaugnayan sa pinag-uusapan natin. May isang malaking bayan dito sa bansa at New York.
At bisperas noon ng Pasko. At may isang maralitang pamilya doon. Yung munting tatay, may TV siya. At ang may bahay niya ay may TV. Salat sila sa mga bagay sa buhay. At siya'y mistulang, siya'y mahina ang pangangatawan. At kaya naman walang kumukuha sa kanya para magtrabaho. Wala rin siyang pinag-aralan. At di siya gustong kunin ng mga tao. Isa siyang tinatakwil sa lipunan. Naging palaboy. Isang ano lang. Alam niyo naman kung ano yung palaboy, kung saan-saan palipat-lipat ng pwesto at namumulot ng kung ano-ano. At inilalako yun at kung ano lang ang kitain doon. Kung ano lang ang kakarampot na kita nila doon. Pinagkakasya nila para makaraos sa buhay. Isang ano lang, naglalako-lako lang o parang ganon sa lansangan. Bibili sila ng mga aspili at mga karayom at mga didal at kung ano lang ang makayanan nilang bilhin. At dadalhin nila yun at siguro isang pakete ay 1 sentimos. At tapos ilalako nila ng 5 sentimos. At kaya 4 na sentimo kada pakete ang kita. At maghapon ng kita yun. Sasabihin nyo, malaki-laking kita na rin yun. Pero isipin nyo, aabutin ng maghapon bago niya mailako lahat yun. Baka nasa 20-30 sentimo lang ang kinikitan niya sa maghapon at may pamilya pa siya. At yung munting may bahay niya, dahil sa mahina ang pangangatawan, siya'y namatay. At malapit na noong sumapit ang Kapaskuhan. At yung maliit pa niyang anak na babae, nagkaroon tuloy dahil sa malnutrisyon, dahil hindi gusto ang pagkain at bagay-bagay, nagkaroon siya ng TB din. At siya ay maliit ngang bata at nasa 8, 9 na taong gulang, 10. At di pa siya kahit kailan nakatatanggap ng manika tuwing sasapit ang Pasko. At yun talaga ang gustong-gusto niyang regalo. Isang manika. At yung tatay, hindi niya kayang maipadoktor yung anak niyang babae at may iba pang bagay. Tapos, napansin niya na malapit nang bumigay ang munti niyang anak na babae. At kaya sinikap niya sa abot ng makakaya niya na makapagtabi ng sapat na pera para maikuha yung anak niya ng manika para sa Pasko. Kung makapagtatabi lamang siya ng sapat na pera para mabilhan yung bata ng munting manika. At mangyaring papalapit na ang Pasko. Sumasama na rin ang panahon. Yung munting bata tuloy ay nagsimulang magkaroon ng kung anong pulmonya at namatay siya. Ilang linggo na lang sana at Pasko na. At yung tatay siyempre, hinagpis na hinagpis. Pinuntahan niya yung munting lata niyang alkansya at inilabas yung pera. At naisip niya yung munting niyang anak. At ganoon na lamang ang kagustuhan nito na magkaroon ng isang manika gaya ng kahit sinong batang babae, kita niyo? Nasa mga babae na kasi ang pagiging nanay kahit maliliit pa. Napapansin niyo ba ang mga batang babae? Manika talaga ang pinupuntahan. Dahil siya'y kalikasan niya yun. Siya'y magiging nanay balang araw. Siya'y magiging ina balang araw kung aabot pa ang buhay niya doon at lahat na. Alam niyo po, kalikasan na niya talaga. Yun ang dahilan kung bakit gusto ng isang batang babae ang munting manika. Gustong-gusto niya kasi itong alagaan. Pagkat hayan nga siya'y isang maliit na, di pa man ngayon, isang maliit na ina. At gustong-gusto niya talagang magkaroon ng munting manika. At di pa kasi siya nagkakaroon ng ganun kahit kailan. At sinikap ni tatay na makapag-ipon ng gusto sa abot ng makakaya niya para maikuha siya ng munting manika. At mangyaring namatay naman siya. At para bang naging tuliro ang pag-iisip ng tatay, yung may bahay niya'y kinuha na, pati munting anak niyang babae, ang pag-iisip niya'y para bang humantong na sa kalagayan na kanyang paghiga tuwing gabi ay kinakausap niya ang munting anak niya, bagamat siya ay nailibing na. Pero sa isip niya ay talagang nakipag-usap siya sa anak niya at sinasabi niya sa kanya, "Ngayon iha anak, di na magtatagal at maikukuha ka na ni tatay ng manika ngayong Pasko. At pangako yan ni tatay sa iyo, itong manikang ito at aking kukunin ito." Sa wakas, dumating na ang Pasko. At siyempre, alam niyo naman kapag sasapit na yon, yung mayayaman sila'y may magagarbong kasiyahan at nagliliwanag ng gusto ang mga kandila at may pamisa de gallo sa mga simbahan. At pinag-uusapan nila doon si Jesus at kung ano pa doon sa mga simbahan. At marami silang kung ano ginagawa sa misa at nagsisiawitan at may karuling at lahat na. Wala silang kamalay-malay doon sa nangyayari sa may eskinita sa likod ng lahat ng ito. Naroon yung munting lalaki at nawala na siya sa kanyang sarili. Gustong-gusto niya talagang magkaroon ng manika ang maliit niyang anak na babae, pagkat yun talaga noon pa man ang hinihingi nito sa kanya. Kaya lumabas siya at binilhan siya ng isang munting manikang detrapo, isang munting bagay, siguro'y nasa mga 30 sentimo, isang maruming bagay na nabili niya sa gilid-gilid ng kalsada. At talagang napakalamig nung gabing yun. At bumabagyo ng nyebe at bumubuhos ng gusto ang nyebe roon. At yung New York, tabi pa man din ng baybayin. At punong-puno ang mga lansangan noon. At ang mga tao'y sakay-sakay sa kanilang nagaganda at naglalakihang mga limousine.
At naglipa na ang paglalasing sa mga kasiyahan doon. Nagiinuman ng mga tao ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo at ng mga bagay na pinag-uusapan natin ngayong gabi. Iniisip nilang ganun yun ipinagdiriwang na idinadaan nila sa pag-iinom upang mapawi ang kanilang kadumbayan at mga bagay-bagay. At ganoon ang alam nilang paraan ng pagdiriwang nun. Lahat sila. Nakatayo ako sa may tindahan noong isang araw at may babae doon na ang sabi, 2 dalaga sila doon na nakita at gusto nilang malaman kung anong ibinili nila para sa tatay nila. At sabi ng isa sa kanila, bueno, siya, ibinili ng dalaga yung tatay niya ng isang kahan ng kung anong sigarilyo. At ang sabi naman ng isa pa ay, ibinili naman niya ang tatay niya ng 1 kwintong whisky at isang kahon ng baraha. Ngayon, hindi talaga yan ang naangkop na regalo para gunitain ang kapanganakan ng Panginoong Yesus Kristo. At ang kaso, ganoon ang kinagawian, kita nyo? Isang malaking bunton lang ng kumukuti-kutitap na bagay, ni walang tunay na diwa ng Pasko. At heto nga't nakita natin ngayon, ang hamak na lalaking ito, kung saan-saan siya napadpad, at batid niya sa puso niya na wala na ang munti niyang anak na babae. Pero nagpunta pa rin siya at binili yung manika. At naisip niya, maglalakad-lakad lang ako. Matatagpuan ko rin siya sa kung saan. Narito lang siya sa may lansangan dito at matatagpuan ko siya. At nagsimula na siyang maglakad-lakad at di niya matadaya ang kanyang sarili. Wala na ang kanyang anak sa maliit nilang barong-barong at sa maliit nilang tagpi-tagping maruming kama, kundi nakalibing na. Haya't alam naman niya, ngayon, iniisip niyang makikita niya ang anak niya sa lansangan. Sabi niya, basta maglalakad lang ako na maglalakad at dumaan siya sa mga eskinita habang nag-aawitan ng mga tao ng mga himig pamasko at patuloy sa ganon. At nagdaan siya sa eskinita, kip-kip-kip-kip itong muntit maruming manika. Yakap-yakap ito sa kanyang balabal na pangginaw sa may puso niya habang minumuni-muni ang kanyang munting anak. At mangyaring may nakakita sa kanyang isang pulis. At yung pulis mismo ay nakainom ng konti at sumunod yung naturang pulis sa eskinita at sinunggaban yung matandang lalaki at pinaharap. Sabi ng pulis, anong ginagawa mo't palaboy-laboy ka rito? Sabi niya, dadalhin ko lang itong munting manikang ito Ginoo sa munti kong anak na babae. Sabi ng pulis, bueno, saan ka ba nakatira? Sinabi niya kung saan siya nakatira. Sabi nito, bueno, papalayo itong nilalakad mo. Lasing ka na yata. Bumalik ka rito sa dang ito sa kabila. Sabi, Ginoo, di ako lasing. Nangako ako sa munti kong anak na ibibili ko siya ng regalo para sa Pasko. At sabi, ang naangkop na regalo para sa isang munting batang babae, isang munting manika. At sabi ng pulis, patingin nga, kaya ipinakita nitong lalaki yung muntit, may kadumihang manikang detrapo, at kip-kip-kip-kip niya yun sa may malapit sa kanyang dibdib. Yakap-yakap yung munting manikang yun habang siya'y, ang nangyari nga yung pulis, dahil medyo lasing na rin, ay itinulak siya at pinabalik sa ibang daan. Naglakad sa eskinita yung matandang lalaki, at mabilis ang pagbagsak ng niebe noon. At bueno, natapos na yung mga kasiyahan nung hating gabing yun. Nung sumunod na umaga, tumila na ang niebe, sumikat na ang araw, at kaya yung mga tao, yung lahat ng mga nagsidalo sa naglalaki at mabunyi nilang kasiyahan, may mga supot na ng yelo na nakapatong sa kanilang ulo dahil sa labis na paglalasing at pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. At marami sa kanila ang minalat sa pagsasaya sa lahat ng katuwaan. Pero sa isang dako sa may eskinita, natagpuan nila doon ang matandang lalaki. At nung itinihaya nila siya, yung munting manikay nakakit-kit malapit sa kanyang puso. Sa palagay ko'y nadala na ng lalaking ito ang kanyang regalo sa kanyang anak na babae. Natagpuan niya siya sa isang lupain na hindi rito kanyang nadala ang regalo. Isa yung naangkop na regalo. Diyos, mahabagin. Gayong kamatayan niya ang naging kapalit. Wala nang iba pang paraan sa mundo para maibigay niya sa anak niya ang kanyang regalo. Siya'y nakalibing na. Subalit ang tanging paraan para magawa niya yun ay ang lumiban na gaya nun. Kaya't ang munting manika ay di naman ganun kalaki ang halaga sa palagay ko. Yung munting manikang yun na madungis ang mukha. Pero yun, anong ginawa nun para sa lalaking ito? Tinupad ng bagay na yun ang pangakong ipinangako niya. Kahit ano pang isipin ng mga tao tungkol dito, na ang dumi ng kanyang mga kamay na nakakikip sa muntit maruming manika na ito. Pero tinupad nito. Nito ang isang pangako sa kanyang munting anak. Kung minsan, nakatuon ang mga tao sa ebanghelyo na pag-aawitan lang. Paglalaro, tinanggihan nila ito noong dalhin ito ng Diyos. Subalit, tinupad nito ang isang pangako na ibibigay niya ang kanyang anak. At alam niyo po ba, pinabayaan lang nila siya na mamatay rin, gaya ng isang palaboy sa lansangan. Ganon nga, pinabayaan lang nila siya na mamatay na gaya ng isang palaboy sa lansangan. At hanggang ngayon, tinatrato nila siyang gaya ng isang palaboy sa lansangan. Subalit tinupad na niya kung anong dapat nga niyang gawin. Siya ang kaloob na ipinangako ng Diyos sa sanlibutan.
Ngayong gabi, hayaan niyong tanggapin ko siya bilang tagapagligtas ko sa aking puso. Hayaan niyong lumakad ako na hinaharap ang aking kamatayan o kung ano paman na gaya nun. Ipinangako ko ang buhay ko sa Kanya. Nais kong dalhin ito sa Kanya. Kahit ano pang pagdaanan ko, kahit na dumaan ako sa kamatayan, kahit mabaril ako, kahit anong mangyari, pagtawanan man ako, tawaging baliw lahat na, matiwalag sa lahat ng iba pang mga iglesyang Kristiyano at kung ano-ano pa, aking kaloob ito ng Diyos na iniingat-ingatan ko sa puso ko. Ibinigay niya ito, nais ko itong dalhin sa Kanya. Iyoko natin ang ating mga ulo pansumandali. Mga naangkop na regalong ipinangungusap ko kanina, isa yung naangkop na regalo dahil ang munting batang babae, isa siyang munting batang babae na magiging isang munting nanay sana. Isang naangkop na regalo ang munting manika. Ang naangkop namang kaloob ng Diyos na manlilikha na may handog sa kanyang nilikha ay isang tagapagligtas na magliligtas dito mula sa kalagayang kinasadlakan nito. Iniisip ko ngayong gabi, habang papalapit na tayo sa Pasko ngayon, at sa palagay ko'y ito na ang huling mensaheng maririnig natin sa pagitan ngayon at ng Pasko, maliban na makapakinig tayo ng mensahe sa radyo ng iba. Iniisip ko ngayong gabi, kung tinanggap na ba natin ang kaloob na ipinangako sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, sa pagsampalataya natin kay Kristo at pagtanggap sa Espiritu Santo. Kung di pa nyo natatanggap at nais nyong tanggapin ang tunay na kaloob ng Diyos, totoong pamaskong kaloob, maaari po ba nyong itaas lamang ang inyong kamay? Sabihin, kapatid na Branham, hindi ko nga po malaman, akin namang pinaniniwalaan ito minsan. At sa tuwing pagmamasdan ko naman ang mga bagay na ginagawa ko, at ako'y tila ba medyo may pag-aalinlangan. Huwag na kayong magalinlangan pa mga kaibigan. Kita nyo? Hindi na panahon para magalinlangan pa kayo ngayon. Siguraduhin nating desidido na tayo. Sabihin, ipanalangin mo ako kapatid na Branham, at nais ko pong ang kaloob ng Diyos sa sanlibutan na si Jesus Kristo. Nais ko itong maging isang tunay na Pasko. Tinatanggap ko ang Espiritu Santo sa puso ko. Naingatan ako sa lahat ng mga unos sa buhay at balang araw ay makalalapit ako sa kanyang presensya. Taglay-taglay ang kaloob na ito ng buhay na walang hanggan. Tatanggapin niya ako sa pamantayang yun. Yun lang kasi ang tanging paraan na gagawin niya yun. O, nasa inyo na ba ang tamang kaloob ngayong gabi? Ang tamang pag-uugali? Ama, susunod ako sa iyo saan ka man po pumaroon. Ano mang iyong sabihin na gawin ay gagawin ko. Ano mang sabihin ng iyong salita sa akin, gawin ay gagawin ko. Siya nga, Ginoo, hindi ko alintana ano mang sabihin ng iba. Gagawin ko yun dahil nais ko ang iyong kaloob. Ito'y buhay. At si Kristo ang salita. Kung hindi mo masampalatayanan ang buong salita at sasabihin, bueno, hindi ko nga alam. Sumasampalataya naman ako. Ako na ganito. Sumasampalataya ako na ganoon. Pero sadyang di ko kayang lumagay rito. Di ako kayang lumagay roon. Katulad ka ng 70 na lumisan. Hindi nila kayang tanggapin ang buong salita at tanggapin si Kristo sa buong kapuspusan ng kanyang pagkadiyos at sa paglilingkod niya na handang mamatay na gaya ng ginawa niya para sa iyo. Kung gayon, maaari niyo po bang itaas lamang ang inyong kamay habang nakayuko ang inyong ulo at sabihin, ipanalangin mo ako. Pagpalain ka ng Diyos at pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, iha. Oo, pagpalain ka ng Diyos. Oo, nakikita ko ang iyong kamay. Pagpalain ka ng Panginoon. Tunay, ang munting kaloob na ito ni Kristo na ipinadala ng Diyos sa sanlibutan at ipinakilala ito sa pamamagitan ng mga pantas. Ipinakilala ito ng kanyang sariling buhay. Ipinakilala ito ng kanyang kamatayan. Ipinakilala ito ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ipinakilala ito ng pagtanggap mo. At ipinakikilala niya ang kanyang sarili sa iyo na ikay kanya at siya'y sa iyo. Kung hindi ka pa talaga, kita nyo, ang tugon ng Espiritu ng Diyos na gagawa sa inyo sa panahong ito ng Pasko, dumating nawa ito sa inyo ngayon. Makalangit na Ama, habang kami lumalakad na hinang-hina gaya ng palaboy na yon sa lansangan, wala siyang silbi sa sinuman. Ang sanlibutan ay abalang-abala sa kanilang mga pagdiriwang na walang kabuluhan, gaya ng ginagawa nila sa gabing ito, Panginoon. Pero minsan, pakiramdam namin kami tulad ng palaboy na yun. Gayunpaman, natanggap namin ang isang kaloob. Kaya dumadalangin kami, Ama, na gagawin mo kaming kaloob na ilaw sa naghihingalong sanlibutang ito. Marami rito ang nagsipagtaas ng kanilang mga kamay na may pagnanais ng kaloob ng Diyos na kinailangan niya. Mismong ibigay ang kanyang bugtong na anak na nanaog, naging isang tao. Nagpakababa siya ng husto na di man lang nila. Siya ay dumating na nagpakababa at higit na may pagpapakumbaba na siya'y niwalang kama na napagsilangan sa kanya. Yung
yung baka doon o yung kabayo o isang hayop doon ay kinailangang magpagamit ng sabsaban nito. Pagbigay pwesto, isang hayop, kalunos-lunos talaga para sa isang tao ang masadlak sa ganung kalagayan. Siya'y nanaog sa isang sabsaban, isang munting lumang lungga na kwadra sa gilid ng burol doon sa Bethlehem, na isang munting bayan na itinatag noon ng isang anak ng patutot. Maraming taon na ang nakalipas. At ngayon, Panginoon, napag-alaman namin na isang gabi, isang malamig na gabi, sinabi sa kanya, Rabbi, nais naming sumama sa iyo pauwi ngayong gabi. At sabi niya, bueno, ngayon, ang mga ibon may mga pugat sila. At ang mga soroy may mga lungga. Datapwat ako'y wala, ni walang lugar na mahiligan ng aking ulo. At sa ganung paraan nga nila siya hinayang mamatay, gaya ng palaboy na yun sa lansangan. Makalangit na Ama, maaari bang ang mga Kristiyano, ang mga tao ngayon ay makita po nila na ngayon ang dakilang kaloob na yun at marami rito ngayong gabi, higit sa 100 sa palagay ko, ang nagtaas ng kanilang mga kamay na nais nilang matanggap ang Espiritu Santo. Marahil sila nga'y tulad sa mga lalaking pantas na marahil hindi nakikita ng iba pa sa kongregasyon kung anong naahayag at ang bituin na ito, ang mahiwagang ilaw na ito na dumaan sa ibabaw ng mga obserbatoryo sa loob ng 2 taon kung saan ang mga tao noon ay tinitingnan nila ang oras sa pamamagitan ng 4 na pagbabantay. Tinitingnan nila ang oras sa pamamagitan ng mga bituin. Pero walang kahit sino, walang mananalaysay ng kasaysayan ng sumulat tungkol dito. Walang ang nakaalam tungkol dito. At sa kabila nun, naroon naman talaga ito. At ang mga lalaking pantas na ito, daladala ang kanilang naangkop na kaloob. Sila nga'y pinatnubayan patungo rito. Nawapoy, lumukob ang siring ilaw na yon sa bawat puso na narito ngayong gabi, na nakaupo rito ngayon. Naway maisantabi ang anumang emosyon. Naway mawala na ang ganito ganoon at marahil walang iba talaga ang nakakaalam nito, gaya ng mga lalaking pantas. Subalit, mayroon nawang bagay na lubos na lumukob sa puso ng kalalakihan, kababaihan, mga kabataang lalaki at kabataang babae sa gabing ito na ang kaloob ng Diyos ay pumahid sa kanilang buhay. Na mula sa gabing ito, sila'y mabago nga. Hindi na sila magiging gaya ng kung ano sila dati. Sila'y magiging isang binago ng nilalang simula ngayon. Lawa sila, gaya ng mga lalaking pantas, lumayo at di nababalik sa mga kalakaran ng sanlibutan at kay Herodes sa palasyo ng hari. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos, nagtungo sila palayo sa ibang daan. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Ngayong gabi, dumadalangin ako na bawat marurunong na lalaki, kabataang lalaki, o kabataang babae na narito ngayong gabi, lalaki o babae man na may sapat na karunungan na lumayo sa mga bagay ng sanlibutan ngayong gabi, na hindi na babalik pa matapos ang araw na ito. Pagkatapos ng lilipas na araw na ito at ng gabing ito, naway di na sila bumalik pa sa mga bagay ng sanlibutan, kundi maging marunong nawa sila. At itong muntit mahiwagang tinig na ito na nagbunsod sa kanila, na itaas nila ang kanilang kamay at magsabi, Oo, nais ko itong kaloob ng Diyos. Naway ang siyaring bagay na yan na nagbunsod sa kanila na itaas ang kanilang kamay, ay mapagkilala sila ngayong gabing ito sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Naway lumayo sila sa sanlibutan. Naway ang mga kababaihan dito sa gabing ito, Panginoon, na labis na nahihirapang lumayo sa pakikiayon sa sanlibutan, naway pahabain na nila ang kanilang buhok at magbihis na ng naangkop sa isang binibini at alisin na ang kanilang mga kolorete at iba pang mga bagay-bagay, itong artipisyal na nagpapakitang tila ipinapakitang sila'y di malulusog, sila'y may kung anong mali sa kanila. At nawa sa gabi pong ito, ang muntit mahiwagang liwanag na ito, Panginoon, na nagbunsod sa kanila, na itaas nila ang kanilang mga kamay, sabihin nawa nila, Panginoon, ako'y lalayo na sa mga bagay ng sanlibutan ngayong gabi. Ang mga kalalakihan naman dito na di pa nakakamit ang tunay na bagay upang kausapin nila ang kanilang asawang babae at palayuin sila sa sanlibutan at sa mga bagay na yan na kanilang ginagawa. Nawa kaming lahat, Panginoon, makalayo na kami sa sanlibutan ngayong gabi na palibhas ay pinagsabihan ng Diyos sa pamamagitan ng kakaibang munting mensahe ng liwanag ng Diyos na tumatama sa aming mga puso. Naway lumayo na kami sa sanlibutan ngayong gabi at mamuhay na para sa iyo sa nalalabipan naming mga araw. Humayo kami na kasama mo palayo sa dating daan na tinatahak namin noon. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyong gawin po kaming mas mabubuting mga Kristiyano. Bawat Kristiyano na narito ngayong gabi, Ama, na tinanggap kaput na nananampalataya sa iyo. Haya't nagsusumikap nga sila noong makapamuhay sana ng isang Kristiyanong pamumuhay. Pero ngayong gabi,
Naway lumayo na talaga sila sa daan na yon ng sanlibutan. Naway matanggap na nila ang kaloob na yon. Oo Diyos, isa nga itong kinukutyang daan. Babansagan ang kababaihan na makaluma. Tatawagin sila ng lahat na ng may babansag at tatawagin ng kalalakihan na mga panatiko. Pero kami handa, Panginoon. Espiritu Santo, naway mailayo kami sa sanlibutan ngayon din. Mailayo nawa po ako sa tinatahak kong daan, Panginoon. Hindi ko nais na tumahak saan mang daan na ilalayo ako sa iyo. Panginoon, nais kong tumahak sa daan na nilalayon mong tahakin ko. Nais kong ang kaloob ng puso ko ay maging ganap na sakdal na ipakikilala ka nito, Panginoon. Sa lupa na ikay hindi patay, ikay nabubuhay. Ikaw ang Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Ang mga patay ay pinagpipiestahan ng mga langaw at mga bangaw na nagdadala tuloy ng mga mikrobyo at mas marami pang mga bangaw. Gaya ng lalaking tumitikim ng una niyang alak, umihitit ng una niyang sigarilyo, nagsisinungaling ng una niyang pagsisinungaling, nangangaliwa sa asawa niyang babae sa unang pagkakataon, o yung asawang babae naman na nangangaliwa sa asawa niyang lalaki, o gumagawa ng mga bagay-bagay na mali, na para bang dinapuan sila ng bangaw at yun, dumami ang mga yun na naging bundok na tuloy ng bangaw at karumihan dahil nakadapo sa isang patay na kaluluwa sa loob. Apaw-apaw hanggang lumabas doon ang masasamang espiritu at ibubunsod siya ng isang masamang espiritu na gumawa ng kung ano-anong iba pa at may isa uli doong lalabas. Ibubunsod siya noon na gumawa ng kung ano-ano pa dahil ginawa nila yun. Diyos, lumayo nawa sila mula sa sanlibutan at tumahak sa buhay. Magsibangon nawa sila at magsibaba ang mga anghel ng Diyos, dala ang mga kaloob ng buhay na walang hanggan, Panginoon, at humayo sila ng may pananagumpay at may pananagumpay sa tuwina. Iyong ipagkaloob po ito, Ama. Kami naway makalayo na ngayong gabi mula sa mga bagay ng sanlibutan at sa mga layaw ng sanlibutan habang may babala ang Diyos na narito na ang panahon. Babalik na si Jesus sa lupa. At naway pagkalooban kami ng dakilang Espiritu Santo ngayong gabi ng walang hanggang buhay na aming inaasam-asam. Iyong ipagkaloob ito, Panginoon. Kami lamang ay dumadalangin na iyong ipagkakaloob ang mga pagpapalang ito sa amin sa pagiling namin sa mga bagay na ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Habang nakayuko ang ating mga ulo, ang mga lalaking pantas na yon noong malaong panahon na yon, sinundan ng liwanag hanggang masumpungan nila ang sakdal na liwanag. At nawa ang munting liwanag ngayong gabi na nagbunsod para itas nyo ang inyong kamay, o marahil hindi man nyo, tumama pa rin ito sa inyo. Kahit na hindi man nyo naitaas ang inyong kamay, patnubayan nawa kayo ng liwanag na yan, patungo mismo sa sakdal na liwanag na yon. Magsitayo po tayong lahat para sa isang munting gawaing paghahandog. Gawin nating ang munting puso natin dito ngayong gabi na maging isang dako na mapapanahanan ni Kristo. Tandaan niyo po, ngayong gabi, ang aking kakaibang munting kwento tungkol sa palaboy na yon. Ngayong gabi, totoong si Jesus Kristo ang palaboy na yon sa lansangan. Siya ang palaboy na yon sa lansangan. Oo, tunay, sinasabi natin, pinaglilingkuran naman namin siya, tunay. Pero ang lahat ng kumukuti-kutitap na bagay at kagarbuhan, hindi siya yon. Kinailangan nga niyang mamatay para dalhin sa inyo ang kaloob na ito. Hindi isang manika, kundi buhay. Kinailangan niyang mamatay nang sa gayon ay magawa yon para makapunta sa inyo. Ang tanging paraan para makapunta siya sa inyo, hindi siya maaaring basta lang pumunta rito at isa siyang taong walang kapintasan, gaya ng kung ano nga siya talaga, at pupunta sa inyo. Hindi niya magagawa ito sa ganung paraan. Kinailangan niyang mamatay para magawa ito, para madala ang kaloob ng Diyos sa inyo, gaya nung palaboy na yon na kinailangan niyang mamatay para madala ang munting manika sa kanyang anak na babae. Kinailangang mamatay ni Kristo para makapunta sa inyo. Nais nating matanggap ito ngayong gabi at nananampalataya ako habang nakayuko ang ating mga ulo at itaas lang po natin ang ating mga kamay sa Diyos at ihandog ang ating mga buhay muli dito mismo sa dakong ito ngayong gabi. O mapagbiyayang Diyos, kami nagnanais talaga ng iyong pong kaloob. Ako'y narito sa panahon na ito ng Kapaskuhan, Panginoon, at napagtanto ko sa pagmamasid ko sa lupa at nakikita ko ang mga kumukuti-kutitap na bagay at kagarbuhan ng panahong ito. Nakikita ko, kung nga, hanggang sa mga dako roon, gaya ng sinabi ng Biblia sa kapanahon ng ito ng Laodicea na nasa labas ka ng iyong iglesia. Ikaw ay tinanggihan, isang itinakwil sa iyong sariling iglesia at sa iyong sariling bayan,
ikay tinanggihan. Isa ngang itinakwil na tinatanggihan talaga. At ikay tinanggihan sa iyong sariling iglesia. Ikay tinanggihan sa gitna ng iyong bayan. Ayaw nila sa iyo, Panginoon. At iniwan ka nilang gaya ng palaboy dun sa lansangan. Diyos, ikaw ay tumuloy pa rin, namatay sa kabila ng lahat upang madala mo ang kaloob ng Diyos sa amin. At amin po itong tinatanggap na may pagpapakumbaba, Panginoon. Idinadalangin kong iyo lamang punuin ang aming mga puso at mga buhay at makalayo na nga sa sanlibutan simula sa gabing ito. At kami naway maging iyong-iyo ng buong buo habang inihahandog namin ang aming sarili sa iyo. Iyong tanggapin nawa ako, Panginoon. Marami akong mali sa buhay na nagawa ko. At mahal kong Diyos, sa aking pagkakatayo rito sa sagradong dako rito kung saan ang ebanghelyo ay naipangaral na at ikay natunghayan namin dito, kahit yan sa dakilang liwanag na suminag sa kanila. At lubos kaming nagpapasalamat para rito, Panginoon. Aking inihahandog ang sarili ko para sa Paskong ito, na hindi na gaya ng ginagawa ng sanlibutan o yung bubuklat lang ako ng bagong pahina, Panginoon. Nais ko lamang talagang tanggapin ang iyong anak. Nais kong tanggapin ang iyong kaloob, Panginoon. Nais ko pong tanggapin ang kaloob ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. At ako, tunay, Panginoon, tinatanggap ko ang kaloob ni Kristo sa akin nang sa gayon makapagwagi ako ng iba sa iyo. Diyos, bawat isa sa amin, iyong gawin na ang munting may bahay na kalugod-lugod namang talaga at mapagpakumbaba na makaakay siya ng iba patungo sa iyo. Ang kaloob na ibinibigay mo sa kanya, yaong pagiging mainhin niyang babae. Siya naway maging tunay na mainhing babae na kung makita siya ng mga kapitbahay ay maghahangad silang maging tulad niya. Iyong gawin po ang lalaki na nagtatrabaho sa paggawaan, sino man siya, Panginoon. Iyong gawin siyang mamuhay ng may pagpapakumbaba gaya ni Kristo upang masaksihan ng iba. Hindi namin alam kung saan-saan nakatayo ang mga tao na ito roon, Ama. Pero ayaw naman namin na lumayo na lang sa dakilat pinaglumaang daan. Bagkus palikod man, paharap man, aabot kami saan mang dako para makaakay ng kaluluwa. Iyo pong ilagay ito sa kaya naming maabot, Panginoon. Yan ang dalangin namin. At iyong ipagkaloob sa amin ang buhay ng mga tao'y magnanais na mamuhay tulad nun habang inihahandog namin ang aming mga sarili sa iyo ngayong gabi. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Ngayon, kung iyuyuko lamang uli nyo ang inyong mga ulo minsan pa, nais kong batiin ang bawat isa sa inyo ng isang maligayang Pasko. Naway ang dakilang pamaskong regalo, ang siyang unat natatangi at orihinal at natatanging isa kahit kailan, si Yesus Kristo. Naway sumibol na panibago sa inyong puso sa gabing ito. Dumating nawa sa inyo ang Espiritu Santo at dalhan kayo ng mga kaloob ng pagmiministeryo at mga bagay na mula sa Diyos para kayo'y isang kaloob para kayo'y makapamuhay ng isang mas mainam na buhay. Yan ang nais ko. Mas nanaisin ko pang taglayin ang buhay ni Kristo sa akin nang sa gayon makapamuhay ako ng kalugod-lugod at matagumpay kaysa sa makamtan ko ang lahat ng mga kaloob ng pagpapagaling, ang kaloob ng pagpopropesiya, ang lahat ng iba pang mga kaloob. Ibigay niyo lang sa akin si Jesus. Naway may pamuhay ko ang buhay. Ang buhay nga ang nais ko talagang may pamuhay. Nais kong mabuhay upang makaalam din ng iba. Yan ang aking minimithi ngayong Pasko. At dalangin kong yan ang minimithi nyo rin. At dalangin kong ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang kanyang mithi. Ngayon, magkaroon tayo ng konting pangungusap mula sa pastor. At pagkatapos mag-uuwi na at pagpalain kayo ng Diyos. Makita-kita tayo uli sa Miyerkules ng gabi. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Diyos.